Ikaw lang naisip ko sa bagay na ito. Simula ng lalaki na dahilan upang maintriga si Sky kung ano ba iyon. Anong bagay? Kung drugs iyan. Hindi ako sasang-ayon. Agad na sabi ni Sky. Umiling ang lalaki kasabay ng pagsabing, "No, I am offering you a proposal." Proposal? Nanlaki ang mga mata ni Sky. Hoy, hindi ko tatanggapin ang proposal na iyan. Wala nga akong balak makipagrelasyon. Ikakasal pa kaya? Baliw ka. Sumingkit ang mga mata niya. Natintigan ng lalaki. Gusto niyang itamang kamao niya sa mukha nito. Natatarantang nagpaliwanag ito. Nagkakamali ka, langit. Ibang ibig kong sabihin sa proposal. May iaalok ako sa iyo. Sky sigh in relief. Ano namang alok iyan? I'll pay you 100,000 every month. Sabi ng lalaki na ikinahulog ng panga ni Sky. Ano? Parang nahirapan siyang intindihin ang sinabi ng lalaki. Seryosong mukhang sumagot ito. Babayaran kita ng 100,000 bawat buwan. Imposible yan. Ginagago mo ba ako? Anas ni Sky at sinamaan ng tingin ng lalaki. Totoo yun. Sagot ng lalaki at huminga ng malalim. Ngunit may gagawin ka sa akin. Ayokong maging pusher, kainin mo yung pera mo, Papa. He cut it in. No. Gusto kong magpanggap ka na nobya ko sa harap ng ina ko. At sa makakilala ko. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sakay na kayo! Sa Viles! Sa Viles! Sigaw ni Sky na tumatawag ng pasahero. May 5 pa, papuntang Viles. May ilang pasahero na nakatingin sa kanya, mula ulo hanggang paa, pabalik sa kanyang mukha. Binabaliwala ni Sky ang mga tingin ng mga ito. Kailangan niya ng pera kaya isa iyon sa mga racket niya. Tuwing umaga, ang pababarker sa jeep. Nakasuot siya ng basketball cap na pabaliktad. Isang kupas na kulay, navy blue na shirt na maluwag sa kanya. Isa iyon sa paborito niyang damit na komportable niyang suotin. At isang maong na hindi hapit sa kanya na kadalasan sinusuot ng matatanda. Na pinarisan niya ng sapatos na 5 taon niya nang ginagamit simula nang mabili niya iyon sa ukay-ukay. Palaging nakatali ang buhok niya at tulad ng isang kolerete sa mukha niya. Kahit ganun ay maraming tambay ang nagbibiro na maari ba siyang ligawan. Kahit buhay siya tingnan ay magandang babae si Sky. Marami na rin nakapagsabi sa kanya ngunit hindi niya pinaniniwalaan ang mga iyon. Simula nang iwan siya ng magulang niya sa puder ng kanyang Tito Elmer. Noong 2 taon pa lamang siya, ay ang tito niya na ang kinikilala niyang ama at nagpalaki sa kanya. Mahirap lang ang Tito Elmer niya at dahil doon ay hindi siya nakatapos sa kolehiyo dahil mas importante na maghanap siya ng pera upang may makakain sila. Ma'am, may isa pa. Oh, isog kayo. Tig-10 bawat magkabila dyan. Sabi ni Sky. Pumasok ang isang babae na halos hindi magkasya. Isog kayo dyan. May isa pa yung kasya. Sabi ni Sky. At umusog na sa kabila hanggang makaupo ng maayos ang babae. Lumapit siya sa driver na may malaking ngiti sa labi. Puno na yung. Sabi niya sa kakilalang driver. Gumisi si Yung sa kanya na inabutan siya ng pera pambayad. Paniguradong malaki ang kita mo, Sky. Masarap na ulam niyo ngayon. Pabirong ani nito sa kanya. Hindi pa iyon sapat. Sagot ni Sky nang umisi. Sa ulitin uli Yung. Pagkaalis ng jeep ay, sa panibagong jeep na naman siya. At ganun ang dating gawi. Hanggang matapos siya sa tanghali. Pagod man at namamawis ay may malaking ngiti sa labi niya. Sa kanilang lugar ay kilala sa mga sintu-sinto. Sa gabi ay hindi safe kung walang kasama dahil malaki ang chances na may kukuha ng pera, cellphone, alahas o anumang bagay na mamahalin. Kilala din ang lugar na tulak ng droga. Maraming tambay sa lansangan. Kung hindi inom ay nagbabantay sa mga pulis na darating. It was not a safe place ngunit doon lumaki si Sky at nasanay siya sa ganong takbo ng buhay. Kaibigan niyang mga kilalang tao sa kanilang lugar at isa doon ay ang kanyang ninong Felix na pinsan ng kanyang Tito Elmer. Isa din si Felix na nagturo sa kanya upang hindi siya mapahamak sa mismong lugar at dahil doon ay naging isa siya sa mga siga sa lugar.
Alam niyang pasikot-sikot. Kilala niyang mga tao at kilala din siya ng mga ito. Halos kaibigan niya ng lahat, maliban lamang sa mga iilan na hindi siya gusto dahil babae siya at kilala siyang isa sa mga taong kinatatakutan. Magaling siya sa combat fighting na tinuro ng ninong niya paggamit ng patalim at baril. Mabilis ang kamay niya at maalerto siya. Hindi dapat iyon gawain ng babae, ngunit kung nais niyang mabuhay at maprotektahan ng mga mahalagang tao sa kanya, ay kailangan niyang matutunan iyon. Sabi pa ng ninong Felix niya na sa kanilang lugar, ang mahinay laging dehado at kawawa. Nakaintil iyon sa isipan niya. Ayaw niyang matulad siya sa nangyari sa kaibigan niyang si Jerome. 7 taon na rin nakalipas nang mamatay sa riot ang kaibigan na hindi nagawang lumaban ng pinagtulungan nito. Nangako siya na wala na isa sa mga kaibigan o mahalagang tao sa kanya na mawala. Minsan, binabaliwala niya ang katotohanan na isa sa drug pusher ang kanyang ninong. Mahirap ang buhay sa syudad. Madalas ang mahirap ay kapit sa patalim upang mabuhay. Ayaw niyang ginagawa ng ninong niya, ngunit hindi niya na mabago ang bagay na iyon. Marami siyang natutunan sa kanyang ninong Felix. Isa na doon ay huwag gawin ang ginagawa niya. Palagi siya nitong sinasabihan na huwag gawin ang mga bagay na makakasira sa buhay niya. Dumaan siya sa eskinita pagkatapos bumili ng kalahating kilo ng isda. Nasa mukha niyang malaking ngiti hanggang marating niyang tindahan ni Aling Meling, kung saan may mga tambay na nag-iinuman. "Langit, inom ka muna," sigaw na sabi ni Jomar na tanod. Kasama nitong 5 sa mga kaibigan. Lumapit si Sky at kinuha ang isang glass ng beer. "Heto talaga kinakailangan ko, Jom." Nilagok niya ang beer at sumingap bago binalik ang baso sa lalaki. "Oh, malaki kinita mo. Nakabili ka ng ulam." Pansing po na ni Deco sa hawak niya. Tinaas ni Sky ang hawak at sabing, "Oo, naka200 ako ngayon. Oh, siya muna na ako. Kailangan ko pang magluto ng makakain bago dumating si Tito." "Bakit hindi ka nalang magtrabaho bilang tindera, Sky? O di kaya sales lady sa mall?" Session ni Peter na pinakapayat sa 6. Parang anak na ang turing nito kay Sky. "Nako, hindi yun bagay sa akin. Hindi ko tipo ang suot nila. Tsaka, mas gusto kong pagbabarker at pagtulong kay Tito sa pagtitinda niya ng gulay. Dito sa atin." Nakangiting paliwanag ni Sky. Nakita ang mga ngipin. "Maganda kang babae. Kung magsusuot ka ng pambabaeng damit, paniguradong madaming maliligaw sa'yo," sabi ni Jomer sa kanya. Maraming nagsabi sa kanya noon, pero wala talaga sa puso niyang magsuot ng ganong damit. Mas komportable siya sa suot niya. May nagsubok man ligaw sa kanya, ngunit sinabihan niyang nagbabalak na hindi siya magkakagusto sa lalaki o kahit kanino man. Nais siyang mabuhay ng sarili ayon sa kanyang gusto, maging independent, gawin ang gusto niya sa buhay at makatulong sa tito niya. Malaking utang na loob niya sa kanyang tito at tutulungan niya ito hanggang sa magtanda ito. "Sabi ko na sa inyo, Jomer, na wala akong balak sa bagay na iyan. Tsaka, huwag natin pag-usapan ng bagay na iyan. Nakakawalang gana." Anis Sky na sumama ang mukha. "O siya, mauna na ako." "Ingat ka, Sky," sabi ng mga ito. "Hindi na kailangan. Walang magbabalak ng masama sa akin." Puno ng confidence na sabi ni Sky nang umisi lalo. Kung sinong magbalak, silang kawawa. Tumawang mga ito at sabi ni Deco, "Oo nga, Sky, sino naman ang gustong magulpi mo? Halos lahat dito na siga, takot sa iyo." "Hihi, oo nga, Deco, mauna na talaga ako," sabi ni Sky at nagmamadali nang umalis. Pagkarating niya sa bahay ng tito niya, nagawa sa kahoy at yero at halos ilang taon nang hindi naayos ang sira na dingding. Dahil walang pera ay nahayaan ng ganun. Ngunit kahit ganun ay, mas gusto pa rin ni Sky na tumira roon kaysa sa ang bahay dahil mas komportable siya. Tinulak niyang kahoy na pintuan, walang susi iyon. Sa loob lang nilalak gamit ang kahoy na pangharang. Wala naman gustong magnakaw sa kanilang bahay. Walang importanteng bagay ang naroroon. Wala sila kahit TV man lamang. Laki siya sa hirap at ni minsan hindi niya naisip na humangad pa na maging mayaman. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Nakakabayad sa tubig at kuryente ay sapat na para kay Sky. Kaagad siyang nagsaing ng niluto gamit ang apoy sa kahoy at naglinis ng mga kalat sa bahay. Gawa sa magaspang na semento ang sahig at nagpapaalang siya
at ang kanyang tito sa loob. Nang makarating ang kanyang tito pagod sa pagbabantay sa tindahan ng gulayan, sa may palengke sa may bakante. "Tito, kain na po tayo." Sabi niya na nakahanda na ang kanilang hapunan. "Kumustang pag-barker?" Tanong ng kanyang tito pagkaupo sa plastic na lamesa. "Malaki kinita ko, tito." At nagkwento si Sky sa araw na iyon. Natutuwa siya na nakikinig ang kanyang tito sa kanya at tinatanong kumusta ang araw niya. Nakasanayan niya ng magkwento dito araw-araw. Pagkaumagahan ay dating gawi. Maaga siyang nagigising upang mag-barker. Nakabihis na siya ng panibagong damit, maluwag na shirt na kulay green, ang kanyang baseball cap at ang brown na trouser na malaki sa kanya, at ang gamit na gamit niya ng nag-iisang pares ng sapatos. Tulog pa ang kanyang tito nang umalis siya, madaling araw, at binagtas niyang daanan papunta sa mga sakayan ng sasakyan. Ngunit bago pa siya makarating ay napansin niya na sa may kanto ang isang mamahaling sasakyan na mukhang nagkamali ng dinaanan. At nilapitan ng tambay, nakakilala niya sina Lemuel, Denko at Lucas. Narinig niyang tawanan ng mga ito na dahilan na pinagtakhan ni Sky at lumapit sa mga ito. Samantalang si Grayson Alvarez ay nagmamadaling pumunta sa bahay ng ina nang makalimutan niyang kaarawan ng ina niya kahapon, at 2:00 na ng umagang maalala niya iyon, kaya nagmamadali siyang umalis. Sinundan niyang daanan na sinabi ng Google Map, kung saan may shortcut papunta sa bahay ng kanyang inang si Rosie. Kaya naman pala bakit hindi sinasagot ng kanyang inang kanyang tawag, dahil masamang loob nito na nakalimutan niyang birthday nito. Padaan siya sa unfamiliar na daanan. Medyo kinakabahan siya nang mapansin na may mga lalaki nakatambay na 4:00 pa lang ng umaga ay umiinom na. Biglang pumutok ang gulong niya na lalong ikinabahala ni Grayson at kung ano-ano ang kanyang naisip kung bakit nangyari iyon sa kanyang gulong, na maaaring plinano iyon ng mga lalaking naroroon upang hold-upan siya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya sa nararamdamang takot. Tumayong nakatambay na lalong ikinatakot ni Grayson at hindi niya alam anong gagawin. Kumatok sa pintuan ng isa sa mga lalaki. Ayaw niya pang mamatay kaya kinuha niyang wallet, phone at mamahaling niyang relo. Nanginginig ang mga kamay niya na binuksan ng bintana ng sasakyan at inabot sa lalaking tambay ang hawak. Napatingin ang lalaki sa kanya na may makapal na balbas at mukhang nakakatakot ang mukha, lalo may tattoo pa sa liigan nito. Biglang nagtawanan ng mga ito, lalong ikinatakot ni Grayson. Iniisip niya na bakay hindi pa sapat ang binigay nito. Isa sa mga ito ang nagtanong sa kanya, "Bading ka ba?" At tumawang mga ito na sinipat siya. "Ang putla pre," at nanginginig pang kamay, "Bading nga." Hirit naman nung isa, "Kapag gwapo talaga, alams na." Sabat ng isang matangkad na may piercing sa ilong at bibig. Lumunok si Grayson at nanginginig ang boses ng sabi sa mga ito, "Ay, hindi pa ba sapat iyang binigay ko? Balak niyo ba akong patayin?" Nagkatinginan na tatlo at lalong lumakas ang tawanan na ikinapula ng mukha ni Grayson na tila bay ginagawa siyang biro ng mga ito. "Gusto ko pang mabuhay. Naglalaman dyan ng mga pera ko. Halos 100,000 din itong relo. Kasama ng cards ko dyan." Wika ni Grayson na hindi mapigilan ng panginginig ng boses. Lumapit ang lalaki may makapal na balbas at sumiyaso ang tingin sa kanya. Inilagay nito ang 2 braso sa windowsill ng bintana. Napaatras si Grayson. Lalo siyang natakot. Hindi niya alam paano siya makatakas sa mga ito. "Ginagago mo ba kami?" Malalim na boses nito na parang hindi na gusto ng sinabi niya. "Hindi." Iling na sagot ni Grayson at lumunok ng ilang beses. "Bakit ko naman kayo gagaguhin?" Humilig ito papalapit sa kanya na lalong ikinawala ng kulay ni Grayson. Heto na talagang katapusan niya. Hindi niya masasabi sa kanyang inang patawarin siya na nakalimutan niyang birthday nito, at kapag nalaman nito na wala na siya ay mawawasak ang puso ng kanyang butihing ina at nag-iisang mahal sa buhay. 5 taon na rin nawala ang ama niya dahil hinold up ito sa isang gabi ng nanlaban nito kaya sinaksak ito. Kaya simula nang mangyari yon sa kanyang ama ay hindi niya gagawin ang ginawa nito na naglaban pa. Kung hinayaan ng ama niya na kunin ang meron dito, sana'y buhay pa ito. Hindi niya naman gustong maging mayaman pero dahil nga'y anak siya sa 2 pamilya na mayaman. At dahil siya lang ang nag-isang lalaki ay napunta sa kanyang obligasyon na manahin ang business ng pamilya ng kanyang mga magulang. Meron siyang kapatid na babae na matagal rin niyang hindi nakita nang magpakasal na ito sa isang mahirap
At labag iyon sa kanilang pamilya kaya pinalayas ang kanyang kapatid na babae. Hinanap niya ito, ngunit 5 taon na rin ang huli silang magkita. Grayson missed her only sister. Ano sa tingin mo sa amin? Ganyan ba kayo mayayaman kung makahusga? Galit na sabi nito na tumalim ang tingin sa kanya na para kay Grayson ay balak nitong patayin siya. Nagkakamali ka. Napapitlag siya nang marinig ang malakas na paghampas sa front ng sasakyan. Parang himatiin siya sa mga oras na iyon. Iniisip niyang mamamatay na siya. Kilabay nanigas siya sa kanyang kinauupuan habang hinintay ang kanyang kapalaran. Pagkalapit ni Sky ay napansin niyang tinatakot ng mga kaibigan niyang mayamang lalaki. Sa harapan ng sasakyan ay nakita niya kung paano ito nanginginig. Sky asked and shook her head. Kahit mahirap siya ay wala siyang galit sa mayayaman. Maswerte ang mga ito na mayaman sila, tsaka mahirap din ang maging mayaman. Hindi alam saan uubusin ang pera nila. Buti ang mahirap, 2 bagay lang isipin, makakain at may bayaran ng tubig at kuryente. Hinampas niya ang hood ng sasakyan upang mapatingin sina Lucas, Lemuel at Denko sa kanya. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Sky. Lumapit siya. Umalis si Lemuel sa bintana ng sasakyan at umamong mukha nito. Boss, siningkit ni Sky ang mga mata kay Lemuel. Kaibigan niya ito. Mukhang matanda tingnan si Lemuel ngunit 2 taon lang bata nito sa kanya. Isang cargador sa pier ito tuwing umaga at hindi niya inaasahan na hindi pa ito umaalis. Matagal na silang magkaibigan ni Lemuel at boss ang tawag nito sa kanya, pati ang ilan nilang mga tropa na puro lalaki. Parang mga kapatid ng turing ni Sky kay Lemuel at sa 5 niya pang kaibigan. They were protective of her as well fear her of doing something that Sky hated. Isa daw nang mambuli sa kapwa. Napakamot sa wavy na buhok si Lemuel at hindi magawang makatingin sa kanya. Lumapit siya dito at pinitik ang noon ni Lemuel. Di ba sabi ko, Lim? Huwag kang mambuli. Anong ginagawa niyo? Matalim na tingin niya kina Lucas at Denko na mabilis na umalis. Napahawak si Lemuel sa noo at nagpaliwanag. Akala kasi ng matapobreng mayaman niya na nakawin namin siya. Binigay ba naman wallet nito kasama ng relo? Akala siguro nito ay ganun tayo kauhaw sa pera. Dahil porket mahirap tayo, akalain na holdupper tayo. May inis sa boses ni Lemuel. Matagal nang alam ni Sky na ayaw ni Lemuel sa mayayaman na matapobre. Sa pagiging kargador nito ay may masalimot na nangyari kay Lemuel sa kamay ng isang mayaman, kung saan pinagbintangan siyang kumuha ng mamahaling alahas. At dahil mahirap ito, ay pinaniniwalaan ng mayaman at 1 buwan din itong nakulong. Kung hindi dahil kay Sky na nagbayad ng may kalakihang halaga upang makaalis si Lemuel sa kulungan. Mahalaga para kay Sky ang mga kaibigan. Umipon siya ng 5,000 upang makaalis si Lemuel sa kulungan. Simula noon ay malaki ang utang na loob ni Lemuel kay Sky. Huminga ng malalim si Sky. Lem, kahit sino pa iyan, bullying others ay mali. Diba ilang beses ko nang sinabi sa iyo ito? Umalis ka na. Baka magalit ako ay baka parusahan kita. Hindi ba ako naiintindihan, Sky? Ani Lemuel. Naiintindihan kita, pero maling ginawa mo. Tinakot mo ang kawawang lalaki. Hindi tayo ganito kahit mahirap tayo. Sabi ni Sky na bumuntong huminga. Mamaya mag-uusap tayo. May kahulugan ng boses ni Sky na ikinatakot ni Lemuel. Magsasalita sana ito ng sinamanang tingin ni Sky ang kaibigan at walang salitang umalis ito. Hinarap niyang lalaki na napatitig sa kanya. She leaned on the window and stared intently at the man. Gwapong lalaki na may kulay. Hazelnut eyes. Matangos ang ilaw na masasabing galing ito sa aristokratikong pamilya. Ang mukha ay gwapo na tila isa itong artista. Napaisip tuloy si Sky kung artista nga bang lalaki. Abilian ang kulay ng kutis nito. Ngunit pansin niya ang paglalambot na may takos sa mukha nito at panginginig. Ikaw bang leader ng mga yun? Tanong ng lalaki na nanginginig ang boses. Hindi. Sagot ni Sky na kumunot ang noo. Kung ayaw mo mapahamak, baguhin mo ng sarili mo. Mukha kang bakla kung may lumapit lang sa iyo ay nanginginig ka na. Magpakalalaki ka. Hindi ako bakla. Asak nito sa galit na tono. Sinong hindi matatakot na may lalapit sa iyo out of nowhere? Ikaw malamang. Ani Sky. Tsaka walang dumadaan dito na kagaya mo. Kung hindi lang ako naflatan, malamang ay kanina pa ako nakaalis. Ani ng lalaki.
Tinitigan siya nito na nakakunot ang noo. Hindi ko alam paano ako makakaalis. Mukhang wala akong choice. Kung hindi hintayin ng pinsan ko na pumarito at sumakay sa kanya. Tumingin si Sky sa flat na gulong ng lalaki sa may likuran bago tumingin sa lalaki at sabing, may kilala akong umaayos ng gulong. Tatawagin ko siya. Tsaka, iyon mga lalaking lumapit sa'yo ay mababait iyon. Paano mo nasabi? Ayaw maniwala ng lalaki sa kanyang sinabi. Mga kaibigan ko iyon. Hindi sila gumagawa ng bagay na masama kung iyon ang naisip mo una pagkakita sa kanila. Paliwanag ni Sky at tumingin sa unahan kung saan malapit ang vulcanizing shop ng kakilala niya. Biwan muna kita dito. Tatawagan ko lang si Mang Ramon upang ayusin ang gulong mo. Paalam ni Sky sa lalaki at aalis na. Sandali. Huwag mo naman akong iwan dito. May tako sa boses na sabi ng gwapong binata. Pumaitaas ang kilay ni Sky sa narinig. Bakla ka ba? Lumabas ang lalaki sa sasakyan. Hindi narinig ang tinanong ni Sky. Napatingin si Sky sa matangkad na lalaki na hanggang dibdib lang ang taas niya dito. Magandang hubog ng katawan ng lalaki. Mukhang nag-exercise ito sa gym. Umangat ang tingin niya sa mukha nito. Balak mo bang sumama sa akin? Malamang, baka may kung sinong lumapit sa akin uli at pagnakawan ako at patayin. Rason nito na tumingin sa paligid. He was not trusting his surroundings. Bakit naman kasi dito ka dumaan? Alam mo naman na hindi safe dito. Ani Sky, alam mo ba kung anong klaseng taong meron dito? Umiling ang lalaki na napalunok. Kung alam ko, malamang ay sa kabila ako dadaan. Mayaman ka, may party ng lugar dito. Sa may unahan, hindi safe. Pasalamat ka at dito naputok ang gulong mo. Malapit lang dito bahay ni Mang Ramon. Sabi ni Sky at naglakad, sumunod ang lalaki sa kanya. May dahilan bakit nangyari ito. To save myself from the danger as you said. Sabi ng lalaki. Ibig kong sabihin, iligtas ako sa... Lumit ang matang tumingin si Sky sa lalaki. Nakakaintindi ako ng English. Hindi ako bobo. Kahit high school lang natapos ko. Mabuti. Bakit high school lang? Tanong ng lalaki na may kuryosidad sa boses. Ang dami mong tanong. Reklamo ni Sky. Ayaw niyang magpaliwanag sa ibang tao. Bakit high school lang natapos niya? Dahil mahirap lang siya. Walang perang tito niya na pag-aralin siya nung high school. Nagsikap lang si Sky na makapagtapos. I'm just curious, bakit? Pagpipilit nito, humito si Sky sa harap ng bahay na gawa sa kahoy. At pawit, at kung titingnan ay tila ba walang tao nakatira kung sino man ang titingin sa labas. Ang bubong ng bahay ay kinakalawang na at madumi ang paligid na hindi yun nalilinis. Kumatok si Sky sa kahoy na pintuan. Mang Ramon, may gusto ng tulong nyo. Naasuhin ang pumutok na gulong ng kaibigan ko. Malakas na boses ni Sky upang marinig ni Mang Ramon na nasa loob ng bahay. Baka tulog pa ito, sabi ng katabi niya. Hindi na yung tulog. Ganitong oras ay aalis na ito upang pumunta sa shop nito. Paliwanag ni Sky na sakto naman bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas sa bayang 50 anyos na lalaki na may katabaan. Ang kulay itim nitong mahabang bukay nakatali sa likuran ng ulo. Oh, Langit, bakit nandito ka? Tanong ni Mang Ramon na hinagilap ang tingin ng kasama ni Sky. Sino yung kasama mo? Nobyo mo? Mang Ramon naman. Alam niyo naman na kahit kailan ay hindi na mangyayari iyan. Reklamo ni Sky na may inis sa boses. Isa sa bagay na ayaw niya ay ang isipin ng ibang tao na magkakagusto siya sa lalaki. It will never ever. Tumawa si Mang Ramon. Nagbibiro lang ako, Langit. May nangyari ba? Itong lalaki. Naplata ng gulong at nais namin ang tulong nyo. Paliwanag ni Sky. Anong klaseng biro naman kasi iyan, Mang Ramon? Umagang-umaga nang inis kayo. Pasensya na, Langit. O siya, ayusin natin ang gulong ng binatang to. At umalis na. Ani Mang Ramon na may pahiwatig sa boses. Alam ni Sky ang ibig sabihin nito. Kapag nalaman ng kabilang panig na may mayaman na napadpad sa lugar ay kung ano pang gawin ng mga ito. Sila yung mga taong malaki ang galit ni Sky. Dahil walang konsensya si Dudong at mga kasamahan nito. Isa din sa mga drug lord. Ang matabang lalaki at may hitman on hire business.
at ang paggamit ng mga bata bilang manglilimos sa daan. May kota ang mga kawawang bata na kung hindi sapat ang pera ay wala silang pagkain sa araw na yun. Naausis kayo sa mga bata, ngunit anong magagawa niya? Ayaw niyang mapahamak ang tito niya at mga kaibigan, kaya pikit mata siya sa gawain ni Dodong na nasa unahang parte ng kanilang lugar kung saan hawak nito. Salamat po, Mang Ramon. Huwag po kayong mag-alala, magbabayad ako sa serbisyo niyo. Sabi ng katabi ni Sky dahilan para mapabalik siya sa kasalukuyan. Nang matapos maayos ni Mang Ramon ang sasakyan ni Grayson, ay binigyan niya ng malaking tip ang lalaki na ikinatuwa nito bago umalis. Hindi na rin siya nakapagpasalamat ulit at nagbigay ng pera sa babaeng kung manamitay lalaki. Umalis si Langit na tawag ni Mang Ramon dito paghatid nito sa kanya as si Mang Ramon sa na-flat niyang sasakyan. Bumalik siya sa dinaanan na may malaking utang na loob kay Langit. Nang marating niya ng bahay ng kanyang inay, kaagad siyang pumasok sa loob. Nadatnan niyang nagbabasa ito ng libro. Ang kanyang ina. Mom, I'm sorry. Kaagad na sabi ni Grayson sa ina at umupo sa tabi nito sa couch. Nagpatuloy lang sa pagbabasa ang ina na tila bay. Wala si Grayson roon. Galit ang kanyang ina. Mom, may pasalubong ako sa inyo na bulaklak. Ang paborito mong tulips. Nakangiting sabi ni Grayson at inabot ang hawak niya dito ngunit hindi siya sinulyapan ng ina at ang tingin nito ay nasa libro. Mom, alam kong galit kayo. I'm sorry kung nakalimutan ko kahapon. Buti alam mo. Ani ng kanyang ina na si Maribeth na hindi inalis ang tingin sa binabasa. 60 taon ng kanyang ina. Kahit ganun pa man ay, naroroon pa rin ang taglay nitong kagandahan noong kabataan nito. Dating modelo ang kanyang ina sa Queen. Noong magkita ang kanyang ina at ama, hindi pa kasal ang mga magulang niya nang dumating siya. At 5 taon na siya nang magpasyang mga itong bumalik sa Pilipinas at doon magpakasal. Ang ama niya naman ay isang business magnate sa States. Lalo pa ay kilalang pamilyang Alvarez sa shipping line, manufactured of automobiles, semiconductors, and computer hardware. Lahat ng business ng kanyang amay napunta sa kanya. Hindi pa kasamang printing and publishing na pagmamayari ng pamilya ng kanyang ina. Isa sa malaking company globally. Sorry mom, nabisi ako kahapon sa magkabilang meeting at nawala sa isipan ko. Pumunta ako sa Denmark sa launching ng mga new books and new reading application ng Sedva. Pagpapaliwanag ni Grayson. Sedva ang pangalan ng printing and publishing house company na pagmamayari ng pamilya ng ina niya na ngayon ay nasa pamahalan niya na. Bumuntong huminga ang kanyang ina at tumingin kay Grayson. Alam mo kung bakit masama ang loob ko? I know ma'am, not being there for your birthday. Sagot ni Grayson. Umiling ang kanyang ina. Nangako ka noon na sa 60th birthday ko ay ipapakilala mo ang nobya mo. Ngunit hindi ko nakikita na may balak ka sa bagay na iyon, Grayson. Look, you are 32 at lahat ng mga kaibigan mo ay matagal nang kinasal at may mga apo na. Sino na lamang magmamana ng lahat ng meron ng pamilya natin? Nabigla si Grayson sa narinig. Nawala sa isipan niyang pinangako sa kanyang ina. It was 7 years ago. Wala siyang oras sa bagay na iyon. Managing for company. At once ay, naubos ng kanyang oras, but he liked it. Thinking of building a relationship was hard. At risky din iyon at the same time. Mas malaki ang chances ng failure kung walang oras na nilalaan. Iyon ang dahilan bakit hindi niya magawang magkaroon ng relasyon. It was unfair to the woman. Treated like work is important than her. Ayaw niyang matulad sa kanyang ina. Nakafocus ang ama niya sa business nito. Nawala itong time para sa pamilya lalo na sa kanyang ina. Hindi niya magawang sabihin sa ina na wala talaga siyang balak magkaroon ng pamilya. Ngunit ayaw naman niyang mawalang pinaghirapan ng dalawang pamilya. Isa ay ayaw niyang masaktan ng kanyang ina. Matagal na kasi nitong pangarap na magkapamilya ito. Kahit hindi sabihin ng ina niya, nasan si Grace, na bunso niyang kapatid. Sa takot na magalit ang dalawang kapatid nito, ay alam niyang tinutulungan ng ina niyang palihim ang anak. Fine mom, I'll find someone. Just don't feel upset about it. Pangako niya sa ina. Dahil kahit magdadahilan siya sa inay, pipilitin siya nito hanggang sa sang-ayunan siya sa huli. Sumilay ang saya sa mukha ng kanyang ina. Talaga son? O baka pangako na naman iyan? Napapakauin mo. Oo ma'am, next week ay ipapakilala ko siya sa iyo.
But for now, I need to date and find out. Nakangiti na sabi ni Grayson. Hindi na po ba masama ang pakiramdam nyo? Bumuntong huminga ulit si Maribeth. Hindi ko alam kung magtatagal pa ba ako na makita kang ikakasal. Sobrang daming ng sakit sa katawan ko. Sinunod mo bang sinabi ng doktor sa iyo na huwag kainin ng bawal? Tanong ni Grayson. Ngunit kilala niya yung ina na matigas ng ulo. Nako, hindi ako niniwala na bawal akong kumain ng sinasabi nito. Alam ko ang katawan ko, mali ang sinasabi nito. Reklamo ng kanyang ina. Tumatanda na talaga ako, Grayson. Nais ko makitang ikasal ka bago ako mawala. Mom, don't speak like that. Ayokong sinasabi mo yan. You are healthy but you are just stubborn following our doctor's words. You just need to eat right. Wika ni Grayson at hinawakan ang kamay ng ina. He looked into her hazelnut eyes na hindi niya nakuha sa ina. But he got the curling eyes of his half-father. Mom, please. Follow the doctor's word. Yun lang talagang makakabuti sa iyo. Ayaw kong magkasakit ka. I want you to be there when I get married and see my children. Mom, please. Ngumiti ng malapad ang kanyang ina at ginulo ang kanyang brown na buhok. Susubukan ko, son. Kung hindi pa rin ako maging mabuti sa loob ng isang buwan, hindi ko na gagawin ang sinasabi ng family doctor natin. Nakaramdam ng kaginhawaan sa Grayson sa narinig. Sana naman ay sundin talaga ng ina niya ang payo ng doktor. May dalawa pa dyan. Isog kayo, sabi ni Sky at binilang ang nakaupo sa loob ng jeep. Iyang bata, hindi libre iyan kung gusto mong paupuan. Puna niya. Papuntang Ayala, may dalawa na lang. Sigaw ni Sky na tumingin sa mga dumadaang tao sa sidewalk. Dalawa, Ayala! Tirik na tirik ang araw at pinapawisan na siya. Pinayag ang dalawang bimpo. Isang Ayala na lang, isa. Ayala, miss? Tanong ng magandang babae na buntis sa kanya na kasing edad niya lang. At suot nito ang isang ordinaryong dress. Parang may kamukha ang babae, ngunit hindi niya maalala kung sino. Opo, may isa pa. Sagot niya sa babae. Isog kayo, kasya pang isa. Tinulungan niyang babae na sumakay sa jeep at dala nitong eco bag na may lamang mga grocery. Salamat, miss. Takangiting sabi ng babae sa kanya. Pagkaandar ng sasakyan, tinitigan ni Sky na umalis ang jeep hanggang maalala niya ang mukha ng lalaking naflatan ang gulong ng sasakyan. Kapatid na ng lalaki yun ng babae? Naitanong ni Sky sa sarili. Gabi nang nakauwi si Sky sa bahay ng tito niya. Pumunta pa kasi siya sa graduation ng anak ng kaibigan niyang si Danko, na kanyang inaanak din. Binigyan niya ng simpleng dress ang bata bilang regalo dito na nakapagtapos ito sa kinder. Nakahandaan ng pagkain pagkapasok niya sa bahay. Wala ang kanyang tito. Kumunot ang noo niya kung bakit wala ito. Tito? Tawag niya at tiningnan sa kwarto na nakapagitan sa gitna ng isang tela. Ngunit wala ron ang kanyang tito. Pumunta siya sa mesa at napansin na mainit-init pang niluto. Hindi pa nakakaalis ng matagal ang tito niya. Kakain na sana siya ng bumuksang pintuan ng bahay at ang namumutlang mukha ni Jerome. Ang napansin niya na humihingal. May problema ba, Jom? Bakit bigla-bigla ka pumapasok na hindi man lamang nagsasabi? Tanong ni Sky. Lumapit si Jerome na hinahabol ang hininga. Sky, ang tito mo. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ni Sky na tumayo sa pagkakaupo at nilapitan si Jerome. May nangyari ba, Jom? Bigla siya nakaramdam ng kaba. Nasa hospital si Tito Elmer. Pagkarinig ni Sky ay napahawak siya sa upuan upang huwag mapaupo sa sahig. Bigla siyang hinimatay. Bibilisan na siya ng toyo sa tindahan ni Aling Marta. Nang mangyari iyon, sinugo siya ni Limwell at Jose sa hospital. Pagpapatuloy ni Jerome. Ayos lang ba siya? Kailangan ko siyang puntahan. Saang hospital, Jom? Puno ng pag-aalalang sabi ni Sky. At ngayon lang siya nakaramdam ng matinding takot sa buhay niya. Takot na mawalang nag-iisa niyang pamilya. Nang marating ni Sky ang hospital ay, dumiretso siya sa ward room kung nasa ng kanyang Tito Elmer na nakarate sa hospital bed. Namumutla pa rin ito. Kamusta si Tito Lem? Tanong niya sa kaibigan. Hindi magawang tumingin ni Limwell sa kanya. Lem,
Tinatanong kita, kumusta si Tito? Galit niyang sabi. Napatingin ng ilang tao sa ward sa kanya. Nalalabang mga mata ni Sky. Anumang oras ay babagsak ang kanyang maluha kung hindi niya pipigilan iyon. Lumunok si Lemuel at sabing, hindi stable si Elmer, Sky. Hanggang ngayon ay walang doktor na dumating upang tingnan ang kalagayan niya. Alam mo naman dito sa publikong hospital. Kaya't naghihingalo na iyong tao. Hindi agad-agad tinitingnan. Saan ba dito ang doktor niya? Saan ba? Hinawakan ni Lemuel ang kanyang braso. Balak ni Sky na puntahan ng doktor ng hospital upang makiusap na unahin ang kanyang tito. Ngunit hindi madalas sa pakiusap. Baka hindi niya mapigilan ang sariling suntukin nito. Sky, hindi pa dumating. Kung may pera lang tayo pumunta sa private, baka naasikaso na si Elmer. Ani Lemuel, bakit hindi sa pribado mo dinala si Tito? Hahanap ako ng paraan na babayaran iyon. Basta maging maayos lang si Tito. Wala tayong down payment, Sky. Wala tayong 10,000. Paliwanag ni Lemuel making Sky mouth shut. Wala siyang 10,000 ngayon. Mangungutang ako kay Ninong Felix. Magpapahiram. Hindi ba sinabi sa ni Jerome na namatay si Felix sa raid ng PDEA kaninang umaga? Tila isang bombang sumabog para kay Sky ang sinabi ni Lemuel. Hindi. Yun ang totoo, Sky. Nang malaman ni Elmer ang nangyari kay Felix ay bigla itong nawala ng malay. Hawak ang kanyang dibdib. Sa hindi na mapigilan ni Sky ang luha-kusa na itong lumandas sa kanyang mga mata. Wala nang Ninong Felix niya. At ngayon, oh Diyos, huwag naman pati ang Tito Elmer niya. Hiram ako kay Alice. Kahit malaki ang tubo. Hahanapin ko ng bayad iyon. Basta maasikaso siya kaagad, Lim. Babalik ako agad. Kaagad na umalis si Sky. Sumakay siya ng tricycle hanggang marating niya ang bahay ni Alice. Kumatok siya sa pintuan nito. Alice, si Sky ito. Bumukas ang pintuan. Bagong paligo pa si Alice na nasa 30 ang edad. Suot nito ang isang may kalumaang dress. Oh, bakit nandito ka, Sky? Tanong ni Alice na sinipat siya ng tingin. Peram ako ng 10,000, Alice. Babayaran ko iyan sa loob ng 6 na linggo. Malaking halagang hinihiram mo sa akin, Sky. Wala ko niyan. Tanggi ni Alice. Nakikiusap ako, Alice. Para sa pang-hospital ni Tito. 10,000. Ibabalik ko ng doble. Wala na siyang maisip sa kung saan siya makakahiram. Sigurado ka ba niyan? Tanong ni Alice. Oo, Alice. 2 buwan. Ibabalik ko iyon. Pangako niya. Ngumiti ito. Okay, sabi mo yan, Sky. At aasa ako niyan. Alam mo naman kung hindi mo may babalik iyon, kukunin ko ang bahay at lupa niyo. Pangako iyan, Alice. Pagkabalik ni Sky sa ospital ay nilipat nito sa pribadong hospital ang kanyang tito at doon inasikaso ito agad. Nagsabi ang doktor sa kanya na kung hindi naagapan ng kanyang tito ay mamamatay ito sa heart failure. Dumating ang mga kaibigan ng tito niya na nagbigay ng konting tulong. Si Sky nagbantay sa tito niya. Todo iyak siya ng palihim habang nagdadasal para sa kanyang tito. Maaga siyang umalis. Si Denko ang nagbantay sa tito niya upang mag-barker at maghanap ng ibang trabaho upang pandagdag sa bayarin sa ospital at utang niya kay Alice. Nakahanap siya bilang tagalinis ng public toilets. Medyo malaki ang kita at sa gabi ay nagbebenta siya ng street food sa kanto. Tulong ni Lemuel at ng magulang nito sa kanya. Sa loob ng 1 linggo ay walang maayos na tulog si Sky. Lahat ginawa niya upang makaipon ng pangbayad sa ospital at utang. Habang naglalakad siya sa eskinita, sa umagang iyon upang mag-barker. Pagkatapos niya maglinis sa public toilets, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Naalala niya na hindi pa siya kumakain. Napasandig siya sa pader habang hinihintay na humupa ang kanyang hilo. Sandali niya pa pinikit ang kanyang mga mata at pagmulat niya ay mukha ng gwapong lalaki na naflatan ng gulong ang nasa harapan niya. Nababaliw na ba siya? Pinikit niya ulit ang mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Napamulat siya at tinitigan ng kaharap. Hindi ka guni-guni? Tanong niya. Pumaitaas saglit ang kilay nito. Hindi ka nga maayos. Ang putla mo. Okay lang ako. Anis kahit umayos ng tayo pero bigla na lang pumaikot ang mga paningin niya. Napahawak ang lalaki sa kanyang braso. Kumain ka na ba? Pakay mo kung kumain ako o hindi. Huwag mo akong hawakan. Inis na sa Sky.
Kung bibitawan kita, siguradong matutumba ka. Sabi niya na nakakunot ang noo. Sabing bitawan mo ako. Paglit na tono ng boses niya. Hindi sanay si Sky na may kung sino na hindi kaibigan ang tutulong sa kanya. Binitawan siya ng lalaki at napasandal siya sa pader. Tinitigan niya ng matalim ang lalaki. Na-flat ba ulit ang gulong ng sasakyan mo upang hingi ka ulit ng tulong sa akin? Hindi. Padan ako nang makita kita. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo noong nakarang linggo. Sabi ng lalaki sa kanya. Grayson nga pala. Grayson Alvarez. Ginagawa ko lang anong makakabuting gawin. Kung yun lang ang dahilan, pwede mo na akong iwan. May importante pa akong bagay na gagawin ngayong araw. At wala akong oras makipag-usap. Sabi ni Sky. Hindi niya alam bakit mainit ang ulo niya sa araw na iyon. Kapag talaga hindi siya nakakain, mukhang mainit ang ulo niya. Umalis si Sky at binilisan ng lakad. Hindi siya lumingon. Lumiko siya sa kabilang kanto. Napatingin si Grayson sa umalis na babae hanggang mawala ito sa kanyang paningin. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Hindi niya inaasahan na makikita si Langit. Pansin niyang wala itong maayos na tulog. Kaya nagtataka tuloy siya kung anong dahilan. Pumasok siya sa kanyang office. Naroroon ang sekretary niyang si Richard na inaayos ang kanyang mga gamit sa desk. Good morning, sir. May lakad po tayo ngayong araw sa Lux Hotel. Maghihintay si Sir Romualdez sa iyo exactly 9. Pagre-remed ni Richard sa kanya. Thank you. Pakibilhan mo ako ng brewed coffee at pakisabi kay Celine na ang financial file na hiningi ko kahapon. Sabi ni Grayson sa sekretary. Okay, sir. Umupo si Grayson sa swivel chair and opened his laptop. Napatigil siya sa pagtingin ng email nang maalala niyang sinabi ng ina niya last week. Goodness, nakalimutan kong ipakilala ko this week ang nobya ko. Napasabi niya at sapo sa noo. Sa dami-dami ng dapat kalimutan niya, iyon pa. Kinuha niyang phone at nag-iisip kung sinong pwede niyang ipakilala sa kanyang ina. Ba't wala siyang maisip? Alam niyang kailangan niyang magkaroon ng oras sa relasyon. He bit his lower lip and stared blankly at his phone hanggang napunta sa isipan niya si Langit. He could ask her to be his girlfriend for the meantime hanggang makahanap siya ng iba. Isa pa hindi kailangan nito ng buong atensyon niya dahil nagpapanggap lang sila. Kung tutuusin, maganda si Langit at magiging babae kung aayusin lalo na sa pananamit nito. She's a perfect candidate to pretend his girlfriend. Sumilay ang isang ngiti sa labi niya. Money could change someone's mind. Kailangan niya makausap ito. Habang busy sa pagbabarker si Sky, hindi niya namalayan ang paglapit ng matandang lalaki sa kanya. Isa sa Ayala, sir. Sabi niya sa bulto ng katawan sa may likuran niya. Lumingon siya at napalingon uli siya nang makita ang lalaki. Ikaw? Sasakay ka ba? Tanong niya dito. Nagbabarker ka ng jeep? Tanong nito. Lahat ng tao pati ang pasahero ay napatingin sa lalaki. He was wearing a suit and tie. Nalalong nagpadagdag sa kagwapuhan nito. He looked like a businessman portrayed in the Chinese and Korean drama. Sasakay ka ba? Tanong ni Sky. Hindi, nais kitang makausap. Sabi nito. Isa sa Viles. Sabi ni Sky. And ignored the man. Lumapit siya sa driver at binayarin siya pagkapuno ng sasakyan. Lumipat uli siya sa kabilang jeep. Viles! Viles! Tawag ni Sky. Pansin niyang nakasunod sa kanyang lalaki na parang aso niya. Hinarap niya ito. Ano ba kailangan mo? Huwag mo nga ako sundan ng sundan. Aso ka ba? Nais kitang makausap. Kaagad na sabi nito. Kita mo na busy ako. Wala akong oras makipag-usap. Asik nito at lumapit sa grupo ng mga babae. Viles, miss. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. At napatingin siya sa lalaki na tumatawag ng Viles, kaya kaagad maraming sumakay. Naiinis na nilapitan niyang lalaki. Inaagaw mo bang trabaho ko? Umiling ang lalaki. Tinutulungan kita. O ito, binigay nitong bayad ng driver sa kanya. Kapag matatapos ito, pwede na ba kitang makausap? Magkano bang kinikita mo sa isang araw sa paggaganito? Bakit? Balak mo din bang mag-sideline ng ganito? Anas ni Sky. I'll pay you just to talk with me. Seryosong sabi nito. Pansin ni Sky na nakatingin sa kilang mga tao.
Sige na nga, nakakainis ka. Hindi mo ba alam? Ani Sky. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman ang sinabi mo. Sabi nito na nakangiti. Pumaikot ang mga mata ni Sky. Sa loob ng sasakyan tayo mag-usap. Okay, may ilang minuto lang tayo mag-usap. Ani at sinundan ng lalaki. Ramdam ni Sky ang tingin ng matao sa kanilang dalawa. Pakialam niya sa mga isipan ng mga ito. Siyang bumukas ng pintuan sa harapan at umupo roon. Sumunod ito. And turned the car engine, turning the aircon. Pagkadampi ng malamig na hangin sa balat niya, ay nakaramdam siya ng kaginhawaan at nawalang init ng panahon. Sumandal si Sky sa kinaupuan habang hinihintay ang sinasabi ng lalaki. Inayos ni Sky ang pagkakalagay sa cup sa kanyang ulo upang makaayos siya ng sandal sa likuran. Ikaw lang naiisip ko sa bagay na ito. Simula ng lalaki na dahilan upang maintriga si Sky kung ano iyon. Anong bagay? Kung drugs iyan. Hindi ako sasang-ayon. Agad na sabi ni Sky. Umiling ang lalaki kasabay ng pagsabing, No, I am offering you a proposal. Proposal? Nanlaki ang mga mata ni Sky. Hoy, hindi ko tatanggapin ang proposal na iyan. Wala nga akong balak makipagrelasyon. Ikakasal pa kaya? Baliw ka. Sumingkit ang mga mata niya na tinitigan ang lalaki. Gusto niyang itamang kamao nito sa mukha nito. Natatarantang nagpaliwanag ito. Nagkakamali ka langit. Ibang ibig kong sabihin sa proposal. May iaalok ako sa'yo. Sky sighed in relief. Ano namang alok iyan? I'll pay you 100,000 every month. Sabi ng lalaki na ikinahulog ng panga ni Sky. Ano? Parang nahirapan siyang intindihin ang sinabi ng lalaki. Seryosong mukhang sumagot ito. Babayaran kita ng 100,000 bawat buwan. Imposible iyan. Ginagago mo ba ako? Anas ni Sky at sinamaan ang tingin ng lalaki. Hindi ako madaling magago. Kaya kung ayaw mong tumamang kamao ko sa mukha mo, huwag mo akong gaguhin. Totoo yun. Sagot ng lalaki at huminga ng malalim. Ngunit may gagawin ka sa akin. Ayoko maging pusher, kainin mo yung pera mo, Papa. He cut in. No, gusto kong magpanggap na nobya ka sa harap ng ina ko at sa makakilala ko. Ano? Sinong gago naman ang sira ang ulong tatanggap niyan? Hindi ako papayag. Tanggi ka agad ni Sky. Nakikiusap ako, please. He looked at her in puppy eyes. Wala akong maisip na taong gagawa nun. Tsaka, halos lahat ng mababaeng nakapalibot sa akin nais lang ang pera ko at ang oras ko sa kanila. Isa pa, ayaw akong magkagusto sila sa akin. Wala akong balak magkaroon ng nobya o humanap ng mapapangasawa. I just want to make my mother feel at peace thinking I had a girlfriend. Hindi ko problema anong problema mo. Sagot agad ni Sky at palabas na sa sasakyan pero hinawakan ng lalaki ang braso niya. Pag-isipan mo, wala kang gagawin maliban sa pagpapanggap. Once a week lang gagawin mo at babayaran kita ng 150,000. Sabi nito binitaw ng braso ni Sky. May inabot itong card sa kanya. Kung magbagong isip mo, call me with this number. Walang anong kinuha niyang business card nito at lumabas. Sa loob ng araw na iyon ay okupadong isipan ni Sky dahil sa sinabi ng lalaki. 150,000 o kahit 100,000 ay solve na siya sa kanyang problema. May pambayad siya sa buwan na gastusin ng kanyang Tito Elmer. Ngunit isipin na maloloko siya at maging girlfriend ng lalaki ay hindi niya magagawang gawin iyon. Sa gabing iyon ay hindi makatulog si Sky. Kinakabahan siya. Paano kung wala ng proposal na sinasabi ng lalaki? Hindi niya alam kung kaya niya makabayad ng 20,000 2 weeks from now. At ang bayarin ni Tito Elmer niya sa ospital. Kagatlabing tinitigan niyang yero ng bubong ng bahay. Kung papalampasin niya ito, wala siyang pagkakataon na makahanap ng ganong offer. Huminga siya ng malalim at frustratedly slapped her cheeks with her hand. Napatingin si Grayson sa boyish na babae na nakaupo sa couch ng labi ng kanyang office. You are here. Did you change your mind? Tanong ni Grayson. Nakasad ito ng gray oversized shirt, the same baseball cap, and lousy brown trouser with her worn out sneakers. Tumayo ito na seryoso ang mukha kay Grayson. Iyong alok mo, meron pa ba? She agreed with it. Grayson stated,
Tumango si Sky. Kung seryoso ka sa alok na iyon, seryoso ako na tanggapin iyon. Great, follow me. Pumunta si Grayson sa office niya, kung saan nakaredy ng contract sa pagitan nilang dalawa. Kung saan mas pabor kay Grayson dahil walang pagbabagong isipan kapag nakasign na ang kontrata. Umupo siya sa swivel chair at hinurong upuan sa harapan. Umupo si Sky. Heto ang kontrata. Read it bago mo isign. Aniya. Tumango lang si Sky, kinuha ang folder at binasa iyon. Tinitigan ni Grayson si Sky ng mabuti. Maganda ito kahit tomboy. Kapag aayusan, lahat ng lalaki ay mahulog sa paanan nito at lahat ng gagawin makuha ito. Kumunot ang noo ni Grayson. Isang tanong ang gumugulo sa isipan niya. Kung bakit ganun manamit ang babae at kung bakit ganun ang klase ng trabaho nito. Ang pagbabarker. Pansin niya na walang tulog ang babae sa eyebags nito. Subalit hindi na walang gandang taglay nito. Kaso mas lalaki pa ito gumalaw at magsalita. 10 minutong lumipas bago nito kinuha ang ballpen at sabing, tapos na. Pwede ko ba makuha ang kalahating bayad, sabi sa kontrata pagka-perma ko? Binasa na nga ng babae ang kontrata at niintindihan nito. Kinuha ni Grayson ang envelope kung saan naglalaman ng 50,000 na inihanda niya noong isang araw pa. Akala niya talaga ay hindi ito papayag. Iyan ang 50,000. Lily will be expecting you tomorrow upang ayusin ka, sabi ni Grayson. Kinuha ni Sky ang pera na hindi binibilang at nilagay sa belt bag niya na nakapulupot sa bewang niya. Baka yung dare na damit yung papasuot mo sa akin. Hindi ko talaga susuotin iyon. Ani Sky. Her teeth gritted. Hindi, pero hindi naman ako papayag na ganyan ang suot mo. Kahit sa ayaw mo, you'll wear a dress. Sagot ni Grayson. Umawang ang bibig nito at tinikom iyon. Huwag kang mag-alala. It's just dress na hindi revealing. The dress was not revealing, pero hindi magawang suotin iyon ni Sky. Kanina pa pinipilit ng babaeng si Lily na suotin iyon. It was half sleeve with square line. Kulay emerald green na bagay daw sa kanya ayon kay Lily. Nasa isang mamahaling butik sila hanggang sa napilitan siya nang dumating si Grayson. Nagamit niya na ang 50,000. Kung baback out siya ay may babayarin siyang 50,000 for the damage. Saan siya hanap ng ganung pera? Nakaupo si Sky sa loob ng mamahaling sasakyan. Nakasimangot na nakahalupkip-kip. Masamang tingin niya sa unahan ng daan. Gusto mo ata akong patayin. Di inasabi ni Sky. Paano ba naman ay pinasuot siya ng 3 inches heels at nilagyan ng kolorete ang mukha? Patayin? You are exaggerating, Miss Bueno. Ani Grayson. Pansin ni Sky na natutuwa ito. Hindi, kainis. Sa heels lang ata akong mamamatay. Isipin mo paano kung patapilok ako at natumba. Tumama ulo ko sa sementong daan. O, sana ako. Nilamin na dahil sa buwisit na heels na ito. Reklamo ni Sky na gustong tanggalin ang heels. Hindi mangyayari iyon. You are exaggerating. Lapit na tayo sa bahay ng ina ko. Just greet her, sabi ni Grayson. Ang chances ay malaki uli. Kung akong namatay dahil sa heels na ito, isasama kita sa impyerno. Honest ni Sky, tumawal lang ang lalaki na ikinaikot ng mata niya. Hindi na nagsalita si Sky kahit anong tanong ng lalaki. Nakasimangot siya nang nakatingin sa unahan hanggang sumukang lalaki na kausapin siya. Pagkarating nila sa bahay ng ina ni Grayson ay hindi inaasahan ni Sky na yayakapin siya ng may katandaang babae. At last, may pinakilala na nobya ang anak ko, sabi ng ina ng lalaki. Malaki ang ngiti sa labi nito na kumala sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. A fondness in the woman's eyes. Ang ganda mo, iha. Anong name mo? Ngayon lang nakaramdam ng hiya si Sky sa isang tao at umiinit ang kanyang pisngi. Sky po. Sky Bueno. Sky, ang ganda ng name mo, iha. Oh, kumain ka na ba? Anong paborito mong pagkain? Tanong nito sa kanya habang hinila siya ng marahan papunta sa dining room. May mga iba't ibang putahe ako na pinaluto. Sana na may magustuhan ka dyan. Kahit nahiya si Sky ay nakaramdam siya ng komportable sa babae. Lumpiang Shanghai po ang paborito ko, ma'am. Magalang na sabi ni Sky. Samantalang,
His mother was ignoring her son. "She like it? Paborito ko din iyon," tuwang sabi ni Marybeth. "I am the one who made it and cooked for it. Hindi ko alam na paborito mo pala iyon." Marybeth glanced at his son, who was at behind them. She smiled at her son, telling him that she found the perfect woman. "Talaga po?" Hindi makapaniwala si Sky na iyon ay gawa ng ina ni Grayson. Lalo nang kumain siya ng isa. Ang sarap ng lasa na hindi niya mapigilang kumuha ulit. Kumuha rin ang ina ni Grayson at pareho silang dalawa na nag-e-enjoy. Samantalang nakatingin lang si Grayson sa dalawa. Hindi inaasahan na magkakasundo ng gano'n ng dalawa. And Sky was joking at his mother. At ngayon lang niya nakitang tumawa ulit ang kanyang ina. Grayson smiled. Masaya siya na masaya ang kanyang ina. Tahimik lang siyang nakamasid sa dalawa na nanonood ng Mr. Bean na pareho nilang gusto. At nagkukwento si Sky sa kanyang ina sa buhay nito habang nanonood sila. "Mga magulang ko ay wala na noong 2 taon pa ako. Wala akong maalala sa magulang ko. Si Tito Elmer ang nag-alaga sa akin na kapatid ni Papa at ang naging ama ko. Lahat ginawa niya para mapalaki ako ng maayos." Napatingin si Grayson sa ngiti ni Sky na napakaganda. Hindi madali na walang magulang. Mabuti ay nandiyan ang Tito Elmer mo. I could see he loved you like his own. Mabuti at lumaki ka ng mabuti. Hinawakan ni Marybeth ang kamay ni Sky. She tapped gently her other hand on top of Sky. Hindi madali ang buhay na walang magulang. You know, I was 10 when I lost my only father. Ang ina ko, namatay sa panganak sa akin. Lumungkot ang mga mata ni Marybeth habang kwento ang buhay nito na wala ang ama at ang 2 kapatid na babae ang nag-alaga sa kanya. Mayaman sila ngunit hindi sabat ang yaman na punan ang butas ng mga taong mahalaga sa kanilang buhay na wala na. Sa mga sumunod na araw ay madalas na pumupunta si Sky sa bahay ng ina ni Grayson kung saan she invited Sky. Sa maikling panahon ay naging malapit ang dalawa parang mag-ina ng mga ito. At dahil nga'y hindi naramdaman ni Sky ang pagmamahal ng isang ina, having Grayson's mother ay parang naging ina niya na ito. Kahit pagpapanggap lang ang ginagawa ni Sky, totoong pinapakita niya sa ina ni Grayson. Napapansin ni Grayson na mas malapit pa si Sky sa ina niya kaysa sa kanya. Grayson felt jealous at first kasi ang atensyon ng ina niya noon ay sa kanya. Ngayon ay sa peking girlfriend niya na. Pero hindi na siya pinipressure ng ina niya na magkaroon ng girlfriend. Having fake one was the best solution. Inihinto niyang sasakyan, sa niya binabasi Sky. Gusto niyang ihatid ito ngunit ayaw nito. Nakapalit na ito sa dating damit, baseball cap, 2 big trousers and lousy shirt. Malaking kinaibahan sa babaeng nakasuot ng dress kanina. Inalis na nito ang makeup sa mukha, kahit walang makeup ay maganda ito. "Good night," sabi ni Grayson dito. Sky just nodded at him and left. Pinagbasdan ni Grayson ang papalayong si Sky hanggang mawala ito sa kanyang paningin. Sa tuwing hindi kasama ni Sky ang ina ni Grayson ay binibisita niyang Tito Elmer niya na unti-unting gumagaling at nakakausap niya. Hindi niya masabi sa kanyang tito ang ginawa niya kahit gusto niyang sabihin na yun ay nakasulat sa kontrata sa kanya at ni Grayson lang ang nakakaalam sa kontratang iyon. Walang cellphone si Sky at hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Grayson nang magkita ulit sila dahil family reunion ng Alvarez family. Iyon ang pangalawang pagkakataon na pupunta si Grayson. Sa totoo ay ayaw nito sa family celebration, lalo na kung siya ang laman ng usapan. Kapag hindi siya naroroon, nalalaman niya sa pinsan niyang si Catherine na kung ano-anong bagay ang pinag-uusapan sa kanya, lalo nang pinag-usapan ng sexuality niya at nilalait ang kanyang malambot na kilos na hindi daw dapat ganun dahil isa siyang Alvarez. Kaya sa tuwing sasapit ang reunion ay hindi siya dumadalo kahit anong pilit ng ina niya. Walang balak dumalo si Grayson, ngunit sobrang napili siya ng ina niya kagabi at ipakilala daw ang nobya niya. Sa huli ay walang nagawa si Grayson. Inabot niya ang kanyang biniling phone dahil hindi niya makontak ang babae kung saan nais niyang makausap ito at ipaalam ang tungkol sa reunion. Kaya pumunta pa siya kung saan ito nakatira. Pinapasama niya ang sekretary niya. Kahit simple lang ang damit na suot niya ay pansin niya pa rin ang tinginan ng mga tao sa kanya at sa sekretary niyang natatakot din. Mabuti na lamang ay may nagsabi na payat na lalaki at sinamahan sila sa bahay ni Sky kung saan napansin niya ang bahay na medyo sira-sira na at lumabas itong nagtataka kung bakit siya naroon.
Para saan ang phone na ito? Tanong ni Sky. Hindi niya binuksan ang box. It was an iPhone Pro Max. To contact you. Sagot ni Grayson. Papunta na sila sa mansyon ng Alvarez. Saan nakatira si Grayson at kung saan gaganapin ang reunion. Pwede naman keypad. Gusto ko keypad. Mahirap na baka. Tulisan ako dahil nito. Ani Sky, she was being ungrateful. Pero ayaw niyang mamroblema dahil sa mamahaling phone. Hindi safe ang lugar saan ka nakatira, Sky. Binigyan kita ng bahay. Saan safe at maayos. Sagot ni Grayson. Hindi pinansin ni Sky ang sinabi nito. Dahil ba mahirap ako? Sir, para sa akin ang lugar na iyon ay tahanan ko na. Ligtas ako roon. Tanggi ni Sky sa offer ng lalaki. May pangalan ako. Grayson. We can be friends, Sky. Don't be formal to me. Ani Grayson nang umiti. Pwede naman tayo maging kaibigan, ano? Pwede naman kung keypad ito. Nakangiting saan ni Sky na ikinatao ni Grayson. Fine. Keypad kung iyon ang gusto mo. During the family reunion, nang malaman ng relatives ni Grayson na may nobya na ito ay gulat ang rumehestro sa mga mukha nila. Ang pinsan niyang si Veronica ay napasabi ng, sabi ko na nga ba, hindi ba ding si Grayson? Na may tuwa sa boses na ikinapula ng tenga na Grayson sa narinig. Tumawa lang si Sky, natutuwa sa reaksyon ng katabi na namumula sa hiya at inis. Sky tapped Grayson back as she said, okay lang iyan, Gray. Makaka-move on ka rin. Pabirong pinaikot ni Grayson ang mga mata nito at sabing, nasaktan ng ego ko. Sirang-sira na dahil sa mga pinagsasabi nila sa akin na animo. Hindi ko malalaman. Bahagyang tumawa si Sky. Paano naman hindi? Galaw mo ang lambot. Baka ayaw mo lang kasi I'm straight, Sky. Seryosong sabi ni Grayson at tumitig sa kanya. Bloody hell. Don't judge someone by how you see them unless they confirm it. Nagbibiro lang ako, sabi ni Sky nang umiti ng malapad. Okay lang yan, basta alam mo sa sarili mo ang katotohanan. Hayaan mo sila kung ayaw nila maniwala. Basta nagpapakatotoo ka sa kanila. You're right. Let haters be hate. Ani Grayson na pinato ng babae ang boses sa huling sinabi. Na ikinatingin ng mga ilang relatives sa direksyon nila. Sky laughed and slapped Grayson's arms. And he was grinning. Dumating ang ina niya na nahuli dahil sa traffic. Kaagad na kinuha si Sky kay Grayson. Naayos sana nito dahil natutuwa itong kasama si Sky. He just realized why his mother likes Sky. She could make you feel at ease and love. Kasama ni Sky ang ina ni Grayson hanggang matapos ang reunion. She felt bad of not being at him, lalo na puro usapan kay Grayson na hindi magagandang sinabi at puro chismis lang ang kasama nito. Ang sekretary sa kwarto at may nangyari daw. At kung ano pa na hindi niya matiis, ang narinig ay lumapit na siya sa grupo. Anong sinasabi niyo sa boyfriend ko? Taas kilay niyang sabi. Tatlong may katandaan na babae, ang tatlong titas ni Grayson. Wala kaming sinabi. Denied ng mga ito. Inangat ni Sky ang noo at matalim silang tinitigan na ikinagulat ng mga ito. Mahigit na hinawakan ni Sky ang champagne glass na nagtitimping itapon niyon sa mga ito. Mabuti na lamang ay walang ina na Grayson na pumunta sa comfort room. Narinig ng tenga kong sinasabi niyo. Hindi ako bingi. Isa pang salita niyo sa nobyo ko. Makakatikim kayo sa akin. Maangas na sabi ni Sky. The three women gasped of that, what they heard. How dare you say that to us? Sino ka ba? You're just his pretending girlfriend. Malakas na sabi ng isa na lumapit kay Sky. Hindi umatras si Sky at sinalubong ang tingin nito. Matangkad siya ng ilang inch medyo may katabaan na babae. Sino ako? Sky scoffed and bumped her chest into the woman, causing her to almost falling backward. Nobya ako ng pinagchichismisan niyo and I am protecting him over you. Napatigil si Sky dahil nakalimutan niya ang English na sasabihin niya pero hindi niya pinahalata. Root him out. Wala kang galang at hiyong babae ka. Sabi ng isa na akma siyang sasampalin pero nahawakan niyang kamay nito. Wala nga akong hiya at galang sa sumisira ng pagkatao ng nobyo ko. Asik ni Sky. It caused commotion. Ang atensyon ay napunta sa kanila at kay Sky. Dumating si Grayson nung mapansin ang nangyayari. Tita, don't touch my girlfriend. Galit na sabi ni Grayson nang makita niyang
Gustong tulungan ng mga ito si Sky. Pero palaban ng babae at hindi umatras. Walang galang ang nobya mo, Grayson. Saan mo ba napulot ang babaeng ito? Malakas na sabi ni Ivory. Isa sa tita niya na malakas manira kay Grayson ng palihim. Hinawakan ni Grayson ang kamay ni Sky at tumingin sa nobya. Are you alright? Hindi ka ba nila nasaktan? Puno ng pag-aalalang sabi ni Grayson. A gasp of disbelief escaped of his aunt's mouth. Ayos lang ako, Gray. Hindi lang ako natutuwa kung ano-anong sinasabi nila sa'yo. Sagot ni Sky at sinamaan ng tingin ng tatlo. Kinakampihan mo ba yung nobya mong walang galang? Wika ni Karen, isa sa mga tita ni Grayson na puno ng galit sa mga mata. Tumingin si Grayson sa tita niya at malamig na tiningnan nito. Girlfriend ko siya. Whoever treated her badly, Elsie na sa kangkungan ng bagsak nila. She won't dare that to us. Kapatid kami ng papa mo. At totoo naman ang sinabi namin. Hindi dapat binigay sa iyong mana at posisyon. You are ruining our family because of you. Hindi natapos ni Karina ang sinasabi nang magsalita si Grayson. Put a lie in my reputation. You'll see how softly I am when in terms of paying back what you are doing. And Karen, hurt my girlfriend with rumors. You'll see yourself not being part of Alvarez. Grayson warned, his jaw clenched, and he glared at her. Takot na rumestro sa mukha ni Karina sa narinig. She won't dare. Dumating ang ina ni Grayson at nagtataka kung anong nangyayari. Kagad na sinabi ni Sky ang totoong nangyari at namula sa galit ang mukha ni Maribeth sa nalaman. Dahil doon ay pinatawag ni Grayson ang guard at pinalis ang tatlo, dragging them out. Nasira ang mood ng reunion, kaya maagang pinatapos iyon. Maribeth felt ashamed for Sky. Dahil sa nangyari pero naintindihan niyo ni Sky na natili muna siya hanggang maging maayos ang pakiramdam ng ina ni Grayson bago sila umalis. Sa loob ng biyaya ay tahimik silang dalawa hanggang sa nagsalita si Sky. Sorry, hindi ko sana dapat ginawa iyon. Pero nakakainis na talaga sila, Gray. Kung ano-anong sinasabi sa iyo na nakakasira. Sumulyap si Grayson sa kanya na ngumiti bago binalik ang tingin sa daan. Hindi ako galit sa ginawa mo. In fact, masaya ako dahil ginawa mo iyon. Matagal ko nang nais gawin yun sa mga titas ko dahil sumusobra na sila pero hindi ko magawa. Natatakot ako gawin ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa. It makes easier for me that I could threat them. Kung gagawa sila ng bagay na hindi ko gusto. Thank you. Umangat ang mga kilay ni Sky. Dapat matagal mo nang ginawa yun upang hindi nila isipin na ganun kakabait na hinayaan sila sa sinasabi nila tungkol sa iyo. Kaya nga sumusobra sila kasi bahagang buntot mo. Akala ni Sky na maiinis ito sa huling sinabi niya ngunit tumawa lang ito. Totoong bahag nga ang buntot ko. I hated argument, lalo ng gulo. Gusto ko lang na maayos ang lahat kahit hindi tamang tinatrato ako sa hindi ka nais-nais na pamamaraan. Baguhin mo ng sarili mo. Ako naawa sa'yo. Naku. Kung ganyan pag-iisip mo, hindi rin nakakabuti. Hayaan mo lang kahit sobra na. Hindi tama iyan, Gray. Wika ni Sky na umiiling-iling pa. Kailangan mong lumaban. Huwag kang maging malambot. Ikaw din kinakawawan yan. Dagdag niya. Sumulyap ng umiti si Grayson. I'll think about it. Ouch! Napahawak si Grayson sa balikat na tinampal ng malakas ni Sky. Huwag mong isipin gawin mo. Nakakabuti din iyon sa'yo. Hindi ka ba tinuruan ng ama mo? Paano maging matapang? Kasi ako tinuruan ako ng Tito Elmer. Sabi ni Sky. Huminto ang sasakyan sa daanan patungo sa barangay kung saan nakatira si Sky. Nandito na tayo. Magbihis ka na. Sabi ni Grayson na iniiwasan ang topic tungkol sa ama nito. Binuksan nito ang pintuan ng driver's door at lumabas. Sapagkat kailanman ay hindi pa nagkaroon ng kaibigan si Grayson. He was bullied in school dahil sa pagiging malambot niya. Kaya nagpa siya ang magulang niya na maging homeschooled siya. Wala ni isa siyang nasabihan tungkol sa nararamdaman niya o ang pamilyang meron siya, lalo na ang kanyang ama. 2 buwan nang lumipas ay mas lalong nagkalapit ang loob ni Sky kay Grayson na tulad ng isang kaibigan. Last week nakauwi si Tito Elmer ni Sky sa bahay nila. Minsan ay tinatanong siya ng kanyang tito kung saan ba siya pumupunta at madalas ay hapon o di kaya ay gabi na siya umuwi. Ang kanyang sagot lamang ay may bago siyang trabaho na malaki ang sahod. Kinukulit siya ng kanyang tito kung anong trabaho iyon
na akala nito ay nagtitinda siya ng droga. Sky, tigilan mo ng trabahong iyan. Gusto mo bang matulad ka sa ninong mo? Sabi ng tito niya isang araw. Papaalis siya dahil may dinner date sila ni Grayson kasamang ina sa araw na iyon. Tito, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nagbibenta ng droga. Sagot ni Sky na bumuntong huminga, na hinarapan ng tito niya na nakaupo sa upuan ng mesa. Huwag kang magsinungaling, Sky. Ano ito? Taas nito ng 50,000 na kinuha sa kanyang wallet. Nakakabili niya lang nung isang buwan. Saan galing ang pera na ito? Malakas na boses na tanong nito. Hindi alam ni Sky kung idadahilan niya ang kanyang tito. Tito, nagkakamali kayo ng isip. Ano kasi? Nagtatrabaho ako isang cashier. Hindi ako tanga, Sky. Tinuring kitang anak. Hindi ko alam na magsisinungaling ka sa akin ng ganito. Sky, tigilan mo na iyan. Ayokong mawala katulad ng ninong mo. Hindi ko alam paano tatanggapin yun. Pati ikaw ay mawala din. Naluluwang sabi ni Tito Elmer niya na ikinasasakit ng kayang puso na makitang ganun ang kayang tito. Tito, kung maaari ko lang sabihin sa iyo pero maniwala kayo sa akin na malinis ang trabaho ko. Hindi ako nagbebenta ng droga. May kontrata akong pinirmahan, Tito, na hindi ko maaaring sabihin kahit kanino ang bagay na iyon. Paliwanag niya. Sky, anong kontrata iyan? Anong trabaho iyan? Bakit hindi kailangan malaman ni Numan? Nagtatrabaho ka na pumatay ng tao? Hindi makapaniwalang sabi nito. Wala nang oras sa Sky na magpaliwanag sa kanyang tito dahil naghihintay na si Grayson sa kanya. Tito, ipapaliwanag ko mamaya. Pero hindi ako gun for hire. Kailangan ko nang umalis ngayon. Pwede niyo po gamitin ang perang nandyan. Sabi ni Sky at nagmamadaling umalis. Pagkarating niya sa lugar sa sila nagkikita ay nandun ang sasakyan ni Grayson. Problema? Tanong ni Grayson sa kanya pagkapasok niya. Akala ni Tito nagbebenta ako ng droga. Nakita niya yung pera sa wallet na inipon ko. Tas akala niya ulit nag-hitman ako. Sagot ni Sky sa seryosong mukha. Talaga? Hindi makapaniwalang ani ni Grayson na nangingiti. Who would think like that? Kapag mahirap ka, kapag meron kang mahalagang pera, mas kikita ka madali sa droga. Sagot ni Sky. Umandar ang sasakyan. Sabagay, why not tell your tito about pretending as a girlfriend? He'll keep a secret naman, diba? Napalingon si Sky sa katabi. Sigurado ka ba? Mapagkakatiwalaan si tito. Seryoso ako sa bagay na yan, Sky. If it help you out of explaining to your tito. Ani Grayson nang umiti ng malapad. Salamat. At hindi na ako mamumroblema. Sabi ni Sky na may kaginhawaan. Kumusta trabaho mo? Buti't may time kang mag-dinner kasama ng iyong ina. Minsan, once a week noong nakaraan. Inayos ni Sky ang baseball cap. Madas kami lang dalawa. Tinatanong niya kung bakit hindi ka nakakasama. Nagsabi ako ng dahilan na ayon sa sinabi mo. Busy, pero may time naman ako sa dinner. Madalas kasi, sanay ako mag-isang kumain. Niintindihan naman yun ni Mami. Sadya lang na hindi kapag kasama ka. She's close to you. At hindi na nga ako kinukumusta tulad ng dati. Kung mangumusta tungkol naman sa'yo. Wika ni Grayson. Ayaw mo yun? Nagsasalos ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na iyon? Tanong ni Sky kay Grayson na nakakunot ang noo. Akala niya kasi ay okay lang sa lalaki. At first, I felt jealous. Pero nawala din iyon. Sa totoo ay, nakaramdam na ako ng saya na masaya si Mama na kasama ka. Sagot ni Grayson, smiling showing his teeth. Huminto sila sa harapan ng isang butik kung saan inayusan si Sky. Mabuti naman. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin kahit ano. Pakikinig ako. Nakangiting saad ni Sky. Tumango lang si Grayson na lumaki ang ngiti. Nakatingin ito habang papalabas siya at pumasok sa loob ng butik. Isang oras ay lumabas si Sky na iba't iba. She was wearing a midnight simple dress na bumagay dito. Ayon ni Sky na nakikita ang cleavage niya. Kaya square neckline dress at half sleeve ang sinusuot niya kaya kahit ganon na suot ay bagay na bagay sa dalaga. Kung iibahin mong pananamit mo, maraming magkakandara pa sa'yo. Sabi ni Grayson pagkapasok ni Sky.
Hindi ko babaguhin ang sarili ko. Tsaka, hindi ko tipong lalaki. Isa lang dahilan kung bakit ako nandito. Ang alaga ng tito ko. At ibalik ang ginawa niyang pagpapalaki sa akin. Anis kay na kinuha ang 2 orange na binigay ng hairdresser niya sa kanya na naging kaibigan niya rin. Bakit? Yun ang unang pagkakataon na nagtanong ang lalaki sa bagay na iyon. Umandar na ang sasakyan at binabalatan ni Sky ang orange. Nakataon ang tingin niya sa ginagawa. Iyon ang gusto ko. Meron pa bang ibang dahilan? Oo. Anong rason bakit ayaw mo? Ayaw mo bang magkaroon ng pamilya? Tanong ulit nito na may kuryosidad sa tono. Ayaw ko. Hindi ko gusto ang ideya na magkaroon ng pamilya o relasyon. Wala yun na bala ko sa buhay. Sagot ni Sky at inabot kay Grace ang binabalatan na orange. Thank you. Pero nagmamaneho pa ako. Sabi nito. Kumuha ng isang piraso na binalatan ng orange si Sky. At inabot dito. Heto, matamis ito. Nakaubos na ako ng 2 kanina. Kinuha yun ni Grayson at kinain. Matamis nga. Komplemento nito at kinain ang inabot niya. Nagkwento si Sky tungkol sa nangyari sa araw niya. Yung tinutulungan niyang bulag na pinaglalaroan ng mga binatilyo. Pagkarating nila sa restaurant ay inalalayan ni Sky si Grayson na bumaba. At inalalayan nito ang may kagaspangan niyang mga kamay. Sa tuwing magkakalapat ang kanilang kamay ay nakakunot ang noo ni Sky dahil may kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganun kaya nagtataka siya kung bakit. Sa tuwing kaharap sila ng ina ni Grayson ay parang totoong magkarelasyon silang dalawa sa harapan nito. It took Sky time to adjust with it. Hindi siya sanay na hahalikan ni Grayson sa pisngi na dahilan na bumibilis ang tibok ng puso niya. Anything that has contact with him to her hand, arms or cheeks, kahit yakap, ay nagkakaroon ng kaguluhan kay Sky sa kakaibang nararamdaman niya. Panagkwentuhan si Sky at ang ina ni Grayson sa loob ng dinner. Hanggang matapos iyon ay nais ng ina nito na doon na sa bahay nito dahil ayaw nitong mag-isa kaya sinamahan ni Sky. Ilang beses na rin siyang natulog sa bahay ng ina ng lalaki. Unay, hindi pa siya nakaka-adjust sa kakaibang pamumuhay ng mga ito. Kahit ganun man ay, hindi niya nagusto ng buhay ng mayroon nito. Sa lahat ng bagay ay may katulong gagawa na hindi sanay si Sky. Ayaw niya ng ganung klase ng buhay. Sanay siya na gawin ang mga bagay na hindi kailangan ng ibang tao. Una na kami, son. Ingat ka. Sabi ni Maribeth sa anak. Hinalikan sa pisngi ni Grayson ng ina. Ingatan mong nobya ko, mami. Ani Grayson na may biro sa tono. Huwag kang mag-alala. Parang anak ko nang itong si Sky. Nakangiting sabi ni Maribeth na tumingin kay Sky na sa tabi nito. Natuwa si Sky sa sinabi ng ina ni Grayson. Parang ina ko na po kayo, Nay Beth. Lumapit si Grayson kay Sky upang halikan din siya sa pisngi. Hindi yun napansin ni Sky kasi ang atensyon ay nasa ina nito. Napalingon siya sa gawin ni Grayson at sakto. Lumapit ang lalaki upang bigyan siya ng halik sa pisngi. Nagtama ang mga labi nila at nanlaki pareho ang kanilang mga mata. Mabilis na lumayo si Grayson na namumulang mukha, gayon din si Sky. Ramdam ni Sky kung gaano kabilis ang puso niya na tila hindi siya makahinga at ramdam ng labi niya ang malambot nitong labi. Oh, tara na Sky. Sabi ni Maribeth na hindi napansin ang nangyari. Good night, Sky. Sabi ni Grayson sa kanya na hindi makatingin ng diretso. Ganun din si Sky na nagsabi. Good night, Gray. Ingat ka. Sa gabing iyon ay hindi makatulog si Grayson dahil naalala niya ang nangyari. Yun ang unang pagkakataon na nakahalik siya sa labi ng isang babae. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman niya. At dahil sa nagkamali ng halikay, ay tigilan ng isipan ang bagay na ito. Napahawak siya sa kanyang labi. Ramdam pa rin niya ang lambot ng labi nito pagkadamping niya saglit. And he bit his lower lip, then curled of frustration. Bloody hell, bakit ayaw tigilan ng isipan niyang halik na iyon? Sa huli ay hindi nakatulog ng maayos si Grayson kinaumagahan. Ganun din si Sky. Dahil sa lintik na halik ay ayaw umalis sa kanyang isipan ang nangyari. Napansin ni Maribeth na wala siyang ayos na tulog. May problema ba? Tanong nito sa kanya habang kumakain sila ng maaga. Wala po. Mabilis na sagot ni Sky kasama ng iling. Nilipat niyang usapan sa pinanood nilang movie kagabi tungkol kay Alan Turing, isang matematikong genius. Nakasama nito ang team nito sa pag-solve ng Enigma Code ng Nazi sa World War II.
Nagustuhan niyo ni Sky at hanggang ngayon ay hindi mawala sa kanyang isipan. Pagka-uwi ng hapon ay naghintay na sa kanyang titong galit. Kaya nagpaliwanag siya sa katotohanan. Una ay hindi makapaniwala ang kanyang tito hanggang sa tuluyan nitong maintindihan. Hindi pa rin ako papayag sa ginawa mong pagpapanggap. Paano kung malaman nilang katotohanan? Ayaw kong mapasama ka, Sky. Nag-aalalang sabi ng kanyang tito. Huwag kang mag-alala, tito. Walang makakaalam. May tiwala ako sa kakayahan ni Grayson. Paliwanag ni Sky. Iwinaksi niya sa kanyang isipan nangyaring aksidenteng halik. Nako, paano kung mahulog ka sa lalaking iyon? Sabi mo gwapo ito. Mahirap na. At masaktan ka sa huli, Sky. Walang mayamang magkakagusto sa ganitong status ng ating buhay. Ngumuso si Sky at sumagot ng puno ng kasiguraduhan. Naku, tito, malabong mangyari iyan. Kahit kailan hindi ako magkakagusto. Kahit kanino man sa lalaking iyon. Ngunit pakiramdam niya ay parang hindi totoo ang kanyang sinasabi. Binabaliwala niyang isipang iyon. Hindi natin alam, Sky. Mahirap magsalita ng tapos. Anito. Sumunod na araw ay kasama siya ni Grayson na dumalo sa isang charity ball. Dahil alam ng kakilala nito ay may nobyo siya. Saan man ito magpunta sa may okasyon ay sinasama si Sky. Kahit ayaw ay wala siyang magagawa. May isang salita siya at pinirmahang kontrata. Hindi lang siya sanay na dumalo sa mga ganong klaseng event. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa ganong klase ng lugar. Maraming kumplemento sa kanyang ganda na minsan ay gusto niya nang paikutin ng mga mata dahil napapansin niya peke ang kumplementong iyon, lalo na sa mababaeng dumalo ng nasabing event. Sa loob ng isang buwan ay 10 beses siyang dumadalo sa ganong bagay at hindi pa rin nasasanay, pero nandun naman si Grayson na laging kasama niya at hindi siya nakaramdam ng out of place. Ngunit naiinis siya sa sarili sa naiisip ang halik nangyaring pagitan nila. At minsan ay napapatingin siya sa labi nito na hindi niya napapansin at ganun din ito. Si Grayson ay inimbitahan sa kasal ng pinsan nito at inimbitahan si Sky dahil nobya nito. At dahil nga sa biglang buhos ng ulan ay nabasa ang ilang bisita since it was an open field wedding reception. Nabasa si Sky at nanginginig siya. Nilagay ni Grayson ang coat nito sa kanya. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ni Sky. Ayos lang ako. Magpalit muna tayo ng suit. So issue ni Grayson. Sa isang suit sila nagstay ngunit sa living room natulog si Grayson kagabi. Hindi nila inaasahan ng 2 araw sila magsistay roon. Bago ang kasal at pagkatapos ng kasal ng kaibigan ni Grayson na si Ismael. Pagmamayari ng asawa ng pinsan nitong si Cathy ang malaking hotel saan ginanap ang kasal. Pagkapunta nila sa suit ay nagmamadaling pumunta si Sky sa bathroom at naligo. Pagkalabas niya ay nagbihis na ng blue dress. Naligo muna sa Grayson at nagbihis bago siya bumalik sa reception. Sa loob ng hotel pinagpatuloy. Hanggang matapos ang event ay pagod na pagod si Sky. Naalala niyang kaarawan niya sa araw na iyon. At napatampal siya sa kanyang noo. Naghihintay si tito niya na umuwi siya upang mag-celebrate ng birthday niya kahit simple lang. Tumayo siya sa pagkakaupo sa couch. Hindi niya alam kung saan pumunta si Grayson. Umalis ito. Mukhang inihatid lamang siya. Tinawagan niya ang kanyang tito at nagpaliwanag na bukas pa siya uuwi. Mabuti na lamang ay naintindihan niyo ng tito niya. Pagka-end niya sa call ay bumukas ang pintuan at pumasok sa Grayson na may dalang isang box at 2 paper bag. Kumunot ang noo niya. Para saan niyan? Inilagay ni Grayson ang dala sa center table at binuksan ang box revealing a cake na may nakasulat na Happy Birthday, Sky. Ito sa chocolate cake na paborito niya at mamahalin na iyon. Grayson. Sky was speechless. Yun ang unang pagkakataon na may cake siya sa kanyang birthday. Happy birthday, Sky. Nakangiting sabi ni Grayson na inabot ang isang paper bag sa kanya. Hindi mo na sana ginawa ito. Nasabi ni Sky na naluluha ang mata. Pero salamat. Akala mo siguro nakalimutan ko na birthday mo. It's for you. It's your special day. Wika nito. That made Sky heart melted. Buksan mo na iyan. Sana magustuhan mo kahit simple lang. Since ayaw mo naman sa mga mamahaling bagay. Anito. Binuksan ni Sky ang paper bag at ang laman niyon ang limited edition ng baseball cap na matagal niya nang gustong bilhin. Kaya napaluwas siya sa tuwa at niyakap si Grayson. Salamat. Pinasaya mo ako, Gray.
Kaya let's dive to eat your cake and have a drink to celebrate your 26 years in age. Tuwang sabi ni Grayson pagkatapos ng yakap. Umupo si Grayson sa tabi niya na kinuha ang isang vodka na paboritong inumin ni Sky. Namiss kong uminom. Sabi ni Sky na siya mismo nag-open ng bote. Make a wish, Sky. Himok na Grayson pagkasindi ng birthday candle. Hindi ako naniniwala sa bagay ni Ian. Tanggi ni Sky. Subukan mo lang. Giit ni Grayson. Sa huli ginawa ni Sky ang sinabi nito. She closed her eyes and made a wish. A wish na sanay mawalang nararamdaman niya sa lalaki. And blow it. Then she noticed Grayson staring at her, smiling, and her heart beat faster. Iniwas niyang tingin at isinali niya ang vodka sa 2 baso. Inilagay naman ni Grayson ang 2 slice ng cake sa 2 plate. Alam mo, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ako ng cake sa birthday ko. Kwento ni Sky habang kumakain ng cake. Why? Tanong ni Grayson na hindi makapaniwala. Alam mo naman na mahirap kami. Sagot ni Sky at uminom ng vodka. Ang sarap ipares pala nito. Ngiting malaki ni Sky. Nabigla siya nang nilapat ni Grayson ang hinlalaki sa gilid ng kanyang labi. May dumi ka. Anito na inalis agad ang hinlalaki sa kanya na animoy. Napaso ito at hindi kayang tumingin sa kanya. Hindi ko napansin. Salamat, Gray. Oh, inom ka. Bigay niya ng 1 basong vodka dito. Kinuha nito. Hindi talaga ako umiinom. Minsan lang ito. Para sa birthday ko lang. Ani Sky inubos ang laman ng kanyang baso. Naiiling na napatawa si Grayson nang dumigay si Sky at uminom ito. Napapikit ito. Hindi naman yan puro alcohol, Gray. Kaya mo yan. Sabi ni Sky na medyo natatawa sa reaksyon nito. Hanggang po unti-unti ay nakarami na rin ng inom si Grayson at nagustuhan nitong lasa ng vodka. Magkwento ka nga tungkol sa ama mo, Gray. Hindi ko narinig ang ama mo na kwento mo dati. Napatigil si Grayson sa pag-inom at napatingin kay Sky. Namumulang mukha nito. Hindi ko alam paano ikwento ang ama ko kung madalas ay wala ito. Simula bata ako ay minsan ko lang ito makita sa bahay. At hindi kami nagkakaroon ng father and son bonding dahil wala siyang oras sa pamilya. Kwento ni Grayson na may lungkot sa boses. Sa totoo, hindi ko kilala ang ama ko. He felt like a foreign for me. Someone I knew as my father. Yun lang. Bakit naman ganun? Dapat may oras siya sa pamilya niya. Nasabi ni Sky. Yun din ang tanong ko noon. Pero narealize ko na hindi pala madali na magkaroon ng oras kung doon nakapokus ang atensyon mo sa kumpanya. Kaya sabi ko ay wala akong balak magkaroon ng pamilya dahil ayoko maranasan ng magiging anak ko ang buhay ko nung bata ako. Sabi ni Grayson nang ngumiti ng mapait. Mahal ni Daddy ang work kaysa sa pamilya niya. Iyon ang sabi ni Mami. Akala ni Mami na siyang magpapabago dito. That love can make someone change. But she's hoping for something that won't happen. Mahal nilang isa't isang ngunit hindi yun sapat kay Daddy. Ang lungkot naman niyan. Diba dapat may oras ka sa taong mahal mo? Hindi dapat ganun. Ani Sky. Inubos ni Grayson ang laman ng baso at medyo nalalasing na siya. Yun ngang isip ko. Pero naintindihan ko rin si Daddy. Marami siyang dapat gawin. At mahirap magkaroon ng oras lalo na sa panahon na iyon na malapit mag-bankrupt ang company nito. Nagkwentuhan silang dalawa at madalas ay si Grayson ang nagkukwento habang umiinom sila. Naubos na 1 bote at kumuha ulit si Grayson. Pinadala niya sa hotel personnel sa kanilang suit. Naawa si Sky nang malaman na binubuli si Grayson noong kinder ito at muntikan ng masagasaan ng itulak ng isang kaklase dahil sa pagiging malambot nito. Kung nagkita lang sila noong bata sila ay he will protect Grayson from the bully. Kaya wala itong kaibigan na iba maliban sa pinsan nito. Hanggang sa hindi na malaya ng dalawa na nalasing na sila. Panitaw si Grayson sa kinukwento ni Sky tungkol sa kagaguhan niya nung bata siya. Hanggang napatigil si Sky sa pagkwento at nagkatinginan ng dalawa. Magkalapit sila sa isa't isa na tila bay. May magnet na nagpapalapit sa kanilang dalawa. Napatingin si Sky sa labi ni Grayson at napalunok siya. Hindi niya alam bakit ginawa niyang sinasabi ng isipan na halikan nito. Hinawakan niyang kwelyo sa suot na white t-shirt nito at hinalikan nito. What made her do it? She blamed it to the drinks. At hindi niya inaasahan na ang halikay mas lumalim pa. Sa gabing iyon ay may nangyari sa dalawa
Nagising si Sky na sumasakit ang ulo at napaungol sa nararamdamang sakit. Napasobra talaga siya ng inom. Napahawak siya sa kanyang labi at napatingin sa kanyang tabi kung sa nakita niya ang mahimbing na tulog na mukha ni Grayson. Nalaki ang mga mata niya at napaupo siya sa pagkakahiga. Napahawak siya sa shit upang itago ang kanyang kahubdan. Anong nangyari? Napatingin siya sa kawalan na walang saplot. Hindi. Walang nangyari. Wala. Mahina yung sabi at ayaw paniwalaan ng katotohanan sa nakita niya. They were both naked in the bed. At medyo masakit ang ibabang party niya. Iniisip niya na bakay nabangga yung sa gilid ng kama o nahulog siya sa sahig pagkaharap sa sobrang kalasingan. Nagmamadali siyang umalis sa kama at napatigil siya ng tingin sa kama sa higaan niya kung saan may bahid ng dugo. Naalala niyang sabi ng kaibigan niyang si Danko na kapag nakuha ang virginity mo ay may dugo. Nalulumo si Sky sa nalamang katotohanan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ayaw niyang maniwala sa nakikita. Nagbihis siya. Hindi hinintay na magising ang lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin o paano ito harapin. Umalis siya na naroroon pa rin ng gulat sa nalaman. She had given herself to him. Naalala niya kagabi na siya mismong humalik sa lalaki at hinayaan ng may mangyari sa kanilang dalawa. Dahil sa nararamdaman niya. Nakain niyang salitang binitawan niya noon na hindi siya magkakagusto kahit kanino man. Hindi siya handa na matanggap ang katotohanan ng iyon. Ayaw niyang nararamdaman iyon dahil nakagawa siya ng isang pagkakamali. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Nais niyang mawala ng tuluyan ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Ayaw niyang magmahal. Ayaw niya sa bagay na iyon. Bakit? Bakit kay Grayson pa? Bakit sa isang taong naging mahalaga sa kanya at naging kaibigan pa? Isang tanong na hindi niya masagot. Sumakay siya kaagad ng taxi at pinikit ang mga mata. Ayaw niyang mag-isip. Ayaw niyang maalalang nangyari lalo pa. Siya ang dahilan bakit nangyari iyon. Hindi mangyayari iyon kung hindi dahil sa kagagawan niya. Grayson would hate her. How she wished it was just a dream. And it didn't happen. How she wished pagkagising ni Grayson ay wala na sa tabi niya si Sky. Kumikirot ang ulo niya but he remembered what had happened. Hindi niya inaasahan na halikan siya ni Sky. But he had a long kiss to her. Pero hindi niya magawa iyon. Ayaw niyang magalit si Sky sa kanya. Ngunit hindi parte sa gusto niya na may mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit hindi siya nagsisi na nangyari iyon. It just made him realize na mahal na nga niyang babae. He'll take responsibility sa ginawa niya. Nagbihis siya at hinanap si Sky sa loob ng suit, ngunit wala raw ng babae. Sinusubukan niyang tawagan ito. Subalit ang phone nito ay iniwan kasama ng bag nito. Only what was left was her. Paano nalaman kung galit si Sky sa kanya dahil sa nangyari? Nais niya itong makausap lalo pa ay hindi sila gumamit ng protection kagabi at nais siyang makita ito. Nagbihis siya at naghanda na siyang puntahan ito ngunit papalabas siya ng pintuan nang tumunog ang kanyang phone. Ang sekretary niya. Sinagot niyang tawag habang tinatahak ang hallway ng hotel. May problema ba? Tanong niya. Sir, may problema. Kailangan kayo sa company. It's code red. Problemadong sabi nito. Isa lang ibig sabihin nun. May nangyaring malaking problema para sa kumpanya. Gusto niyang puntahan si Sky upang kausapin itong ngunit kailangan siya sa kumpanya. Mamaya niya kakausapin si Sky pagkatapos sa problema sa kumpanya. May nangyaring sunog sa isang manufacturing building sa state kaya kaagad na pumunta si Grayson upang malaman ang tunay na dahilan. Hindi siya makafocus dahil ang isipan niya ay kay Sky. Paano kung nabuntis niya ito? Paano kung kailangan siya nito? Hindi malamang tumawag ang babae sa kanya. 1 linggo nang nakalipas at hindi siya makapaghihintay na hindi ito makita at makausap. He missed her so much. Namimiss niya rin ito noon, ngunit ayaw niyang umamin sa bagay na iyon noon. Kaya napagdesisyonan niyang bumalik sa Pilipinas at ang vice president ng kumpanya ang pinahandle niya. Papunta na siya sa barangay ni Sky. Tumawag ang ina niya habang nasa loob ng biyahe. Nakasakay siya sa taxi papunta roon. Hello, Mommy? Sagot niya sa tawag. Son, hindi ko makontak si Sky. Alam mo ba kung bakit? Busy ba siya? Nag-aalalang tanong ng ina niya. Mom, hindi ko rin po alam. Pupuntahan ko po siya sa kanila. Sagot ni Grayson. Nag-away ba kayo? Hindi, Mommy. Sabi niya. Kapag magkita kayo, sabihin mo I miss her so much at papuntahin mo siya rito.
Okay, Mommy. I will. Binaba ang tawag at huminto ang taxi sa harap ng bahay ni Sky. Sky? Tawag niya pagkalabas ng taxi. Bumukas ang pintuan ngunit may isang batang lumabas at isang babae. Sino po kayo? Tanong ng batang babae. Nandiyan ba si Sky Bueno? Tanong ni Grayson. Walang Sky nakatira dito. Binentang bahay 3 weeks ago nang mamatay ang may-ari dahil sa heart attack. Sagot ng babae na ina ng bata. Nabigla si Grayson sa narinig. Saan po ba ang nagbenta ng bahay? Iyong babae. Iyong tomboy? Hindi ko alam, sir. Sino po ba kayo? Kano-ano mo iyon? Wala kayong alam saan ito? Umiling ang babae. Umalis si Grayson. Hindi niya alam saan hanapin si Sky. Pumunta siya sa mga tambay upang magtanong hanggang ang nagngangalang Jerome ang nagsabi sa kanya. Naku si Sky, umalis ito upang makalimot sa pagkawala ng kanyang tito. Bigla nang nangyari. Pagka-uwi niya ay nasa ospital ng tito niya, nag-aagaw buhay. Binenta niyang bahay at hindi namin alam nasa na ito. Simula ng araw na iyon ay hinanap ni Grayson si Sky. He wanted to be there for her to heal from her loss. Ngunit hindi niya ito mahanap. Nawalan na siya ng pag-asa. Hindi niya man lang nasabi ang totoong nararamdaman niya. Sana noon niya pa inamin kay Sky nung magkasama sila. Ngayon ay wala na siyang pagkakataon na sabihin na mahal niya ito. Na nahulog na siya dito ng tuluyan. Kahit anong focus niya sa kanyang trabaho ay hindi niya magawa dahil sa pag-alala niya dito at ang lubos na pangungulila dito. Hindi niya masabi sa ina na wala ng babae na hindi nito makikita ito. Ayaw niyang masaktan ng ina tulad niya. Ngayon lang siya nagmahal at ganito pang nangyari. Hindi niya alam kung magmamahal pa ba ulit siya kagaya kay Sky who make him laugh, smile, and comfortable. Like she was the one he had longed for his life. The one that got away. 5 buwan nang lumipas nang inamin niya sa kanyang ina ang katotohanan na tapos na sila ni Sky at hindi totoo ang relasyong iyon. Nagalit ang ina niya sa ginawa niya na hanggang ngayon ay hindi siya kinakausap. Pumunta siya sa site kung saan itatay yung isang branch ng manufacturing ng sasakyan. Huminto ang sasakyan niya nang mapansin ang pumutok na gulong niya. Bumaba siya at tinawagan ang sekretary na kailangan niya ng toll truck. At nagpasya siyang sumakay sa jeep. Yun ang 2 beses na bumisita sa lugar na iyon. Napatigil siya nang makita ang isang babae na nakasuot ng basketball cap, isang maluwag na shirt at maluwag na trouser. His heartbeat skipped. Nilapitan niya ang barker na babae. Sky, tawag niya. Napalingon ang babae sa kanya at nalaki ang mga mata nito nang makita siya. Nandito ka lang pala. Hingal na sabi ni Grayson na tumakbo upang makalapit agad. Gray, nasabi ni Sky. Hindi nito inaasahan na magkikita ulit sila ng lalaki. She had long wanted to see him, but she couldn't let her heart roll back. Should be done. Ayaw niyang umasa na mahal siya ng lalaki o magustuhan man lang dahil alam niyang kahit kailan, hindi magkakagusto ang kagaya nito sa kagaya niya. Hindi niya inaasahan nang yayakapin siya nito. I miss you so much. Bakit hindi mo ako tinawagan? Sinabi nangyari noon. Ayos ka na ba? Napakurap si Sky at biglang uminit ang gilid ng mga mata niya. How she missed him and how she wanted to call him. Pero naisip niya na kalimutan ito at kalimutan ang lahat dahil sa sobrang sakit na pagkawala ng kanyang tito. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari dahil wala itong inatake ito. Kung nandun lang siya, hindi mangyayari iyon. It's been 5 months, ngunit nahirapan pa rin siyang tanggapin ang nangyari. Nais siya nang may makausap. Iniisip niya si Grayson ngunit hindi niya magawang makita muli ito. Ayos lang ako, sabi ni Sky at hindi napigilan ng luhang kumalas sa kanyang mga mata. Ang totoo ay hindi. I am here, Sky. Alam kong hindi madali sa iyo ang nangyari sa tito mo. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako, Sky. Wika ni Grayson. Nalalong ikinaluhan niya. Kumalas sa pagkakayakap si Grayson at hinawakan ang mukha niya, wiping away the tears in her eyes. Alam mo, hinanap kita. Alam kong malungkot ka at alam kong nahirapan ka sa pagkawala ng Tito Elmer mo. Ngunit hindi kita mahanap. Marami akong nais na sabihin sa iyo, Sky. Sabi nito. Gray, kung tungkol sa nangyari sa ating dalawa, I'm sorry. Niiyak na sabi niya. Huwag kang humingi ng sorry, Sky. What happened? Happened. Akala ko wala akong pagkakataon na sabihin sa iyo ang tunay na nararamdaman ko na matagal ko na nais sabihin sa iyo.
Umiiling si Sky. Hindi siya handa sa sasabihin nito. Sky, nais kong sabihin sa iyo na matagal na kitang gusto. Natatakot ako na magalit ka sa akin o lumayo ka. Nang mawala ka isang hiling lang gusto ko sanang makita ka, na maayos ka at masabi sa iyo na mahal kita. Sabi ni Grayson na ngumiti ng naluluha. Mahal mo ako? Hindi makapaniwala si Sky sa narinig. Oo, Sky, mahal kita. Wika nito. Lalong umalpas ang luwas sa mga mata ni Sky. Baka pa naghinip lang ito. Ayokong magising, pero nais kong sabihin sa iyo na mahal din kita, Gray. Naluluwang sabi ni Sky. Ikaw ang isang taong nagpatibok ng puso ko na kahit kailanman ay hindi ko naisip na magmamahal ako. Ikaw ang isang taong nagpabago sa isip ko. Hinalikan ni Grayson ang noo ni Sky. I want you in my life, Sky. At nasa iyo na iyon kung gusto mo rin ako sa buhay mo. Ngumiti si Sky. Pag-iisipan ko, Gray. Maghihintay ako sa araw na handa ka na, Sky. Pangako ni Grayson. Dahil sa tunay na pagmamahalan at pag-unawa, nagkaroon ng bagong simula sina Sky at Grayson. Unti-unting nahilom ang sugat sa pagkawala ng Tito Elmer ni Sky dahil sa tulong ni Grayson. Isang maganda at masayang kasal ang nangyari makalipas ang 2 taon. At nagkaroon sila ng 2 kambal na anak na lalaki. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.